Tiyak na bago magsimula ang seremonya, inilapag ng magiging biyenan ko ang isang kasunduan sa ibabaw ng entablado at inutusan akong isuko ang karapatan ko sa mga shares ng aming negosyo. Ang mapapangasawa ko naman ay may lakas pa ng loob na sabihing, "Pirmahan mo na para sumaya na si Mama." Ako nga pala si Maria Clara Omaja, 29 anyos, at nagtatrabaho bilang in-house corporate lawyer para sa isang malaking kumpanya ng consumer goods sa Metro Manila. Ang trabaho ko sa buong taon ay nakatutok sa mga kontrata, pananagutan, at mga maliliit na letra sa ibaba ng pahina na madalas baliwalain ng mga tao hanggang sa dumating ang oras na kailangan nilang pagbayaran ito. Hindi ko kailanman inakala na sa mismong araw ng aking kasal, makakaladkad ako sa isang pinaghandaang kontrata sa ilalim ng mga spotlight sa harap ng higit sa 300 bisita, at ang nasa kabilang panig ay hindi isang business partner, kundi ang pamilya ng lalaking tatawagin ko sanang asawa. Ginanap ang wedding reception sa isang magarbong events place sa may baybayin ng Manila Bay. Sa labas ng malalaking salamin ay ang madilim na tubig na marahang umaalon. Sa loob ay nag-uumapaw ang mga puting bulaklak, maiilaw na chandelier, at mga mahahabang mesang may puting mantel na maayos na nakahanay. Ang mga bisita ng pamilya ng lalaki ay karamihang mga ninong at ninang, nakabilang sa industriya ng transportasyon, mga kinatawan ng bangko, at mga negosyanteng may transaksyon sa Mendoza Logistics Corp. Hindi kasing dami ang bisita ng aming pamilya, na binubuo lang ng mga kamag-anak, kaibigan ng aking mga magulang, at ilang matatagal ng empleyado sa paggawaan ng packaging ng aming pamilya sa Valenzuela. Hindi mahilig magpasikat ang tatay Nestor ko. Ang sabi lang niya, kapag nag-asawa ang anak niyang babae, dapat disente ang handaan. Hindi kailangang magyabang ng yaman, pero hindi rin dapat isipin ng iba na nakakahiya ang aming pamilya. Isang buwan bago ang kasal, nag-usap na ang dalawang pamilya sa pamamanhikan. Magbibigay ang pamilya ng lalaki ng isang set ng alahas bilang pamana at arhae. Ang mga magulang ko naman ay magbibigay ng pampatayo ng isang maliit na kondo malapit sa BGC para malapit sa trabaho namin. Walang sino man ang nagbanggit tungkol sa shares, sa paggawaan, o sa mga loan guarantee. Hindi rin ako kailanman humingi ng dowry o malaking pera mula sa pamilya ni Carlos. Pumasok ako sa relasyong ito sa paniniwalang siya ay isang kalmado, responsable, at sapat na ang gulang para magdesisyon para sa sarili niyang buhay. Hanggang noong umagang iyon, naging maayos ang lahat. Dumating si Carlos sa tamang oras para sunduin ako. Nakasuot siya ng dark blue na suit, nakatayo sa harap ng altar ng aming pamilya, at nakayukong tumanggap ng basbas ng aking ama na nagbilin na dapat marunong rumespeto sa isa't isa ang mag-asawa. Nang oras na iyon, mariin siyang tumango. Hinawakan pa niya ang kamay ko at bumulong na mula ngayon, anuman ang mangyari, magkasangga kaming dalawa. Naniwala ako sa mga salitang iyon hanggang sa umakyat si Doña Victoria sa entablado. Kakasabi pa lang ng MC na oras na para sa pag-abot ng regalo mula sa pamilya ng lalaki nang mag-akyat ang dalawang waiter ng isang maliit na mesa na may pulang mantel. Tumingin ako sa ibaba, naghihintay na makita ang kahon ng alahas na aming napagkasunduan, ngunit walang hawak na kahon si Doña Victoria. May hawak siyang isang makapal na puting folder, nakaipit sa matigas na cover, at may asul na sticker sa itaas na sulok. Sa pagkakita pa lang sa kung paano nilagyan ng numero ang mga pahina at kung paano ito napanotaryuhan sa kopya, alam kong hindi ito ginawa kaninang umaga lang. Matagal na itong inihanda. Kinuha ni Doña Victoria ang mikropono, tumingin sa mga bisita, at ngumiti. Ang ngiti niya ay hindi bakas ng tuwa ng isang inang magkakasal ng anak. Ito ay ang kalmadong mukha ng isang taong nakaplano, na ang bawat galaw at naghihintay na lang na mahulog ang kalaban sa patibong. Sinabi niya na ang araw na ito ay masaya, ngunit upang tumagal ang saya, kailangan ng mga panuntunan. Maraming taon na sa pagnenegosyo ang kanyang pamilya, at nakasaksi na ng maraming kasal na nagsimula sa pag-ibig ngunit nagtapos sa awayan sa pera. Hindi niya raw nais na pumasok ang kanyang anak sa kasal na walang malinaw na proteksyon. Nagsimulang tumahimik ang buong bulwagan. Ilang tao sa panig ng lalaki ang tumatango na parang alam na nila ang mangyayari. Lumingon ako kay Carlos, pero hindi siya makatingin sa akin. Nakatitig lang ang mga mata niya. Sa gilid ng stage, ang dalawang kamay ay magkahawak sa harap. Nagpatuloy si Doña Victoria. Ang pamilya ng babae ay may maliit na paggawaan lamang ng packaging
habang ang anak ko ay magmamana ng malaking kumpanya. Ayon sa kanya, ang agwat ng dalawang pamilya ay hindi pwedeng takpan ng ilang magagandang salita lamang. Sinabi niyang hindi hinahabol ng pamilya Mendoza ang yaman ng kanilang manugang, ngunit kung nais ng isang tao na pumasok sa isang malaking pamilya ng negosyante, dapat niyang patunayan na hindi siya nandito para sa pera. Nakaupo ang tatay ko sa unang mesa. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Lumingon ang nanay ko sa kanya pero pinigilan siyang magsalita. Nanatili akong nakatayo. Naghihintay kung saan niya gustong patunguhin ang usapan. Itinaas niya ang folder at inanunsyo na ito ay isang prenuptial agreement o kasunduan bago ikasal. Sinabi niya na napakasimple ng nilalaman nito. Ang ari-arian ng isa ay mananatili sa kanya, ang utang ng isa ay siya ang magbabayad, at walang pwedeng gumamit sa kasal upang mag-angkin ng hindi sa kanya. Kung hanggang doon lang sana, pwede ko nang pakiusapan ang mga abogado ng dalawang panig na suriin ito at pirmahan sa ibang araw. Ngunit hindi doon tumigil si Doña Victoria. Tinawag niya ang isang staff para dalhin ang folder sa harap ko, at pagkatapos ay sinabi ng malakas sa mikropono na bukod sa pangunahing kasunduan, may isang maliit na annex kalakip na dokumento para masiguro ang pagtutulungan ng dalawang pamilya. Binuksan ko ang unang pahina at mabilis na binasa ang mga probisyon. Tama siya sa unang bahagi, hiwalay ang mga ari-arian at pananagutan. Ngunit pagdating sa huling bahagi, sa annex, nagbago ang lahat ng salita. Kailangan kong sumang-ayon na bigyan si Carlos ng special power of attorney para katawanin at gamitin ang aking 35% shares sa paggawaan ng aming pamilya para magamit bilang kolateral, pampasok ng kapital, o panggagarantiang pinansyal sa anumang proyektong gagawin ng Mendoza Logistics. Ang bisa ng special power of attorney ay 10 taon. Saklaw ng kapangyarihan ang pagpirma ng anumang dokumento na may kinalaman sa mga ari-ariang lilitaw mula sa pondo. Ang pinakahuling linya ay nakasaad na hindi mawawalan ng bisa ang kapangyarihang ito kahit magbago ang estado ng kasal, maliban kung papayag ang binigyan ng kapangyarihan. Pagkabasa ko, isinara ko ang dokumento at tinanong si Doña Victoria, sino ang gumawa nito? Sumagot siya, ang legal department ng kumpanya namin. Tinanong ko kung bakit ang isang dokumentong may kinalaman sa shares ng pamilya namin ay inihanda ng legal team nila nang hindi man lang ipinadala sa akin para mabasa ng maaga. Ngumisi siya at sinabing, kung ipinadala ko ng maaga, baka nagkaroon ka pa ng oras mag-isip ng lusot. Gusto kong makita ang tunay mong reaksyon ngayon mismong araw ng kasal. Tinanong ko siya kung ang pagpuwersa sa isang tao na pumirma sa gitna ng entablado sa harap ng daan-daang bisita ay isang uri ng pagsubok ng reaksyon. Tinitigan ako ng diretso ni Doña Victoria at sinabing, ang taong walang masamang balak, kahit anong oras mo papirmahin, pipirma. Kung talagang mahal mo si Carlos at tiwala ka sa asawa mo, anong kinatatakutan mo sa pagbibigay ng karapatang gamitin ang ilang bahagi ng shares ninyo? Nagsimulang umugong ang bulungan sa ibaba. Ilang kamag-anak ng lalaki ang nagbubulungan habang nakayuko. Rinig na rinig ko ang sinabi ng isang ginang na malapit sa stage, abogada pa naman niyang babae, paniguradong may binabalak yan sa yaman ng mga Mendoza. Hindi sila pinigilan ni Doña Victoria. Dinagdag pa niya na ang pagiging balae ng aming pamilya sa Mendoza Logistics ay isang napakalaking oportunidad. Kung mag-ilink daw ang pabrika ng tatay ko sa logistics network niya, dadami ang kontrata at kliyente namin. Base sa tono niya, ang kasunduan ay hindi pang-aagaw ng yaman, kundi pagbubukas pa nga ng pintuan para umangat ang antas ng aming pamilya. Tumayo ang tatay ko. Hindi siya nang agaw ng mikropono, hindi siya sumigaw. Kalmado at malinaw niyang sinabi na ang share sa pabrika ay ari-arian ng pamilya, nahati na ito ng naaayon sa batas, at walang sino man ang may karapatang ipasok iyon bilang collateral nang walang pahintulot ng board of directors ng aming kumpanya. Sinabi niyang hindi kailanman pinag-usapan ng dalawang pamilya ang bagay na ito. Humarap si Doña Victoria sa kanya, at sumagot na kaya nga inilabas niya ngayon dahil hindi pa pinag-uusapan. Tahasan pa niyang tinanong, kung malinis naman daw ang patakbo sa pabrika namin, bakit kami natatakot na gawing collateral ang shares? Sumagot ang tatay ko na, ang malinis na pagnenegosyo ay hindi nangangahulugang ibibigay mo ang ari-arian mo sa iba para gamitin nila sa kahit anong gusto nila. Tumawa si Doña Victoria at sinabing ang mga taong sanay sa maliliit na negosyo ay madalas matakot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Pagkasabi noon, hinawakan ng nanay ko ang braso ng tatay ko. Ayaw niyang umakyat sa entablado ang tatay ko
sa gitna ng mga nanonood na bisita. Alam kong sinusubukan ng nanay ko na pigilan ang okasyon na mauwi sa eskandalo, ngunit inakala ni Doña Victoria na ang pananahimik na iyon ay senyales ng kahinaan. Sinabi niya na hindi dapat magpabigat ang pamilya ng babae. Hindi raw sila kulang sa pera. Ang kailangan niya lang ay ang tamang pag-uugali. Kung ang isang babae na gustong maging manugang ng mga Mendoza ay hindi man lang makapirma sa isang kasunduan, paano raw makasisiguro sa hinaharap na hindi niya uudyukan ang asawa niya na hatiin ang shares, ihiwalay ang kumpanya, o nakawin ang yaman pabalik sa kanyang pamilya? Lumingon ako kay Carlos. Nakatayo pa rin siya kalahating hakbang mula sa akin, pero mula nang hawakan ng nanay niya ang mikropono, wala siyang sinabing kahit isang salita. Tinanong ko siya, alam mo ba ang tungkol sa dokumentong ito? Bahagyang kinagat ni Carlos ang kanyang labi. Sabi niya, alam niyang gusto ng mama niya ng prenup, pero hindi niya alam na ilalabas ito ngayon mismo sa stage. Binuksan ko ang annex at inilapag sa harap niya. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang probisyon na ibibigay sa kanya ang kapangyarihan sa 35% ng shares ko. Sinulyapan niya ito saglit. Saka bumulong, na gusto lang daw ng mama niya ng dagdag na garantiya para sa isang ongoing na proyekto. Tinanong ko kung anong proyekto. Sabi niya, pag-uusapan na lang daw namin pagkatapos ng kasal. Ipapaliwanag niya. Tinanong ko, alam mo na pala ito noong una pa, pero hinayaan mo pa rin akong tumayo rito para makita ito sa unang pagkakataon, tama? Huminga ng malalim si Carlos at sinabing, Madja, maraming tao ngayon, wag na nating palakihin pa ito. Pumirma ka na muna para mapanatag ang loob ni mama. Bukas, kung tingin mo hindi maganda, pag-uusapan natin at babaguhin. Tinitigan ko siya. Tinanong ko, ang isang special power of attorney na may bisang 10 taon at hindi nawawalang bisa kahit magbago ang status ng kasal, paano mo balak baguhin yan? Sabi niya. Kakausapin daw niya ang mama niya. Tinanong ko siya, ngayon mismo, kaya mo bang sabihan ng mama mo na bawiin ang dokumentong yan? Nanahimik si Carlos. Mula sa kabilang banda, nagsalita si Doña Victoria. Hindi kailangang humingi ng pabor ang anak ko sa akin para protektahan ang interes ng pamilya. Sumagot ako, hindi ito interes ng iisang pamilya. Ito ay karapatan sa ari-arian ng pamilya namin. Sumagot siya na pagkatapos ng kasal, ang dalawang panig ay iisang pamilya na. Tinanong ko, kung iisang pamilya na, bakit hinihingi lang sa kasunduan na isuko ko ang shares ko, pero walang nakasulat na probisyon na nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng kontrol sa mga ari-arian ng Mendoza Logistics? Bahagyang natigilan si Doña Victoria, pero agad na sinabing, dahil wala kang sapat na kakayahan para mangialam sa kumpanya namin. Tumango ako, napakalinaw ng sagot na iyon. Hindi niya ako itinuturing na kapamilya. Gusto niya lang pumasok ang ari-arian namin sa kumpanya nila habang wala akong kahit anong karapatan sa kung paano ito gagamitin. Lumakas ang bulungan. Ilang bisita mula sa panig ko ang nagsimulang tumingin. Nang masama sa entablado, hindi na iniisip ang kagandahang asal. Kumunot ang noo ni Doña Victoria at sinabing, sinasadya mong baluktutin ang maganda kong intensyon. Inutusan niya si Carlos na iabot sa akin ang ballpen. Dahan-dahang kinuha ni Carlos ang ballpen mula sa kanyang bulsa. Inilahad niya ito sa akin, ngunit hindi makatingin sa aking mga mata. Tinanong ko siya sa huling pagkakataon, pinapakasalan mo ba ako o ipinapasok mo lang ako sa isang loan collateral contract? Pabulong na sagot ni Carlos. Pinapakasalan kita, pero nasa critical na yugto ang kumpanya, maraming pressure kay mama. Pumirma ka na ngayon para lang makita ni mama na kasangga ka ng pamilya. Tinanong ko, kasangga sa pamamagitan ng pagbibigay ng shares ng mga magulang ko sa kumpanya mo? Sabi niya. Pagkatapos daw nito ay mag-asawa na kami, ang problema ng kumpanya ay problema rin naming dalawa. Sumagot ako, kung problema nating dalawa, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Nagsimulang mawalan ng pasensya si Carlos. Sabi niya, masyado ko raw pinapalaki ang bagay na ito. Matanda na raw ang mama niya, prangka magsalita, at hindi marunong mambola. Magpasensya ka na lang muna. Kahit ngayon lang, pumirma ka para matuloy ang seremonya. Pagkatapos ng kasal, hahanapan ko ng paraan para baguhin ang annex. Tiningnan ko ang ballpen sa kamay niya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang nanay niya. Sinabi ko na ang lalaking walang lakas ng loob na tumanggi sa sariling ina habang nasa entablado ay lalong hindi magkakaroon ng lakas ng loob na magpunit ng anumang dokumento pagkatapos ng kasal. Sabi ni Carlos,
Wag mo akong ituring na parang walang kwentang tao. Sumagot ako. Hindi kita tinatawag na walang kwenta. Tinitingnan ko lang ng malinaw ang ginagawa mo. Alam mong may ganitong dokumento. Alam mong may kinalaman ito sa ari-arian ng pamilya ko. Pero nanahimik ka at hinintay mo hanggang sa makasuot na ako ng wedding gown. Nakaupo ang mga magulang ko sa ibaba. Nakatingin ang mga bisita. Sa kanyo ako ipinipit na pumili. Hindi mo ako pinoprotektahan. Ginagamit mo ang mga tao rito para puwersahin akong pumirma. Umiling si Carlos at sinabing, hindi yan ang ibig kong sabihin. Sinabi ko na ang intensyon ay hindi mabubura ang ginawang aksyon. Hinampas ni Doña Victoria ang maliit na mesa, inuutusan akong itigil ang pagpapahiya sa kanyang anak. Lumingon ako at tinanong kung sino ba talaga ang nag-akyat ng kontrata sa ari-arian sa entablado sa mismong araw ng kasal. Sumagot siya na kung hindi ako pipirma, patunay lang iyon na pumasok ako sa pamilya nila na may sariling kalkulasyon at masamang balak. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng MC na hindi na alam ang gagawin sa gilid. Tumingin ako sa ibaba sa mga bisita. Nakatayo pa rin ang mga magulang ko sa tabi ng mesa. Ang mga mata ng tatay ko ay hindi nagmamakaawa na ituloy ko ang kasal. Wala ring senyas ang nanay ko na magtiis ako. Nakatayo lang sila doon, naghihintay sa sarili kong desisyon. Sinabi ko, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng panauhin dahil kailangang ihinto ang seremonyang ito. Pinalitan ng pamilya ng lalaki ang isang mahalagang detalye nang walang pasabi sa pamilya ng babae. Hindi na ito isang ritual ng kasal, kundi isang pangungikil para ilipat ang karapatan sa ari-arian gamit ang public pressure. Hindi ako pipirma at hindi ko na rin itutuloy ang kasal na ito. Natahimik ang buong hall ng ilang segundo bago sumabog ang malakas na bulungan. Inagaw ni Doña Victoria ang isa pang mikropono, sumisigaw na nag-iinarte lang ako. Sabi niya, dahil lang sa isang pirasong papel ay kakanselahin ko ang kasal na nagpapatunay na hindi ko minahal ng totoo si Carlos. Sumagot ako na dahil naintindihan ko ang tunay na halaga ng pirma ko, kaya ako huminto. Ang kasal na nagsisimula sa pagtatago ng impormasyon at pagpuwersang maglipat ng ari-arian ay hindi ang klase ng kasal na gusto kong pasukin. Itinuro ni Doña Victoria ang pinto at sinabing, kung lalabas ka sa pintong yan, huwag ka nang aasa pang makakabalik sa pamilya Mendoza. Hinubad ko ang aking engagement ring at ipinatong ito sa ibabaw ng prenup. Sinabi ko na hindi ko kailanman ninais na pumasok sa isang pamilya na itinuturing ang manugang bilang loan collateral. Sumigaw si Doña Victoria na ang pamilya ko ay may maliit na pabrika lang. Huwag ko raw isipin na may halaga ang kakaunti naming shares. Tiningnan ko siya at sinabing, kung wala itong halaga, bakit kailangan mo pang maghanda ng 10-year annex at iakyat pa sa entablado para puwersahin akong pumirma? Hindi siya nakasagot agad. Lumapit si Carlos at hinawakan ang pulso ko. Pabulong siyang nagsabi, kung mahinahon ka, huwag mong sirain ang tulay para wala na tayong balikan. Binawi ko ang kamay ko at nagtanong, anong babalikan? Babalik para pumirma o babalik para humingi ng tawad sa mama mo dahil hindi ko ibinigay ang ari-arian namin? Sabi niya, kahit man lang daw sana alalahanin ko ang reputasyon ng dalawang pamilya. Sumagot ako, ang taong naglabas ng palihim na kontrata sa entablado ang hindi nag-isip sa reputasyon ng pamilya ko. Bakit ngayon ang responsibilidad na magsalba ng mukha ay nasa akin? Yumuko ako, inangat ng bahagya ang gown ko, at bumaba ng entablado. Sinalubong ako ng tatay ko. Nakatayo ang nanay ko sa tabi niya. Namumutla ang mukha, pero tuwid pa rin ang likod. Kaming tatlo ay naglakad palabas, dumaan sa hanay ng mga mesa, sa gitna ng pagtawag ni Carlos at ng pagsigaw ni Doña Victoria. Walang sino man sa pamilya ko ang lumingon. Ang dressing room ay nasa dulo ng hallway sa second floor. Pagkasara ko pa lang ng pinto, patakbong dumating si Carlos at malakas na kumatok ng 3 beses. Pipigilan sana siya ng nanay ko, pero sinabi kong buksan ang pinto. Pumasok siya na humihingal. Gusot na ang kwelyo niya, wala na ang dating kalmadong mukha. Ang unang sinabi niya ay, alam mo ba kung gaano karaming business partners ng kumpanya ang nasa labas? Hinila ko ang isang silya, umupo, at tinanong kung pumunta ba siya rito para pag-usapan ang mga partners o ang ating kasal. Sabi niya, parehong konektado iyon. Ang pag-walkout ko raw sa entablado ang nagpahiya sa mama niya. Iisipin ng mga bangko at kliyente na may problema sa loob ng pamilya nila. Sinabi ko na talagang may problema ang panloob ng pamilya nila. Tinanong niya, kailangan mo ba talagang palalain ng ganito?
Sumagot ako na ang mama niya mismo ang pumiling pag-usapan ng ari-arian sa harap ng daan-daang tao. Ngayon sinisisi mo ako na ibinunyag ko ang problema. Pinababa ni Carlos ang boses niya. Gusto lang ni mama na makasiguro na may dagdag na collateral ang kumpanya. Tinanong ko, magkano ang kailangan ng kumpanya? Hindi siya sumagot. Tinanong ko kung anong proyekto ang nangangailangan ng shares ng pabrika namin. Sabi niya, hindi pa raw niya pwedeng sabihin dahil bahagi iyon ng trade secret. Natawa ako. Pwede mong gamitin ang ari-arian ko para sa trade secret ninyo. Pero hindi ko pwedeng malaman kung ano ang sikretong yon, sabi ni Carlos. Pagkatapos daw ng kasal, ay sasabihin niya ang lahat. Tinanong ko kung bakit kailangang pagkatapos ng kasal. Sumagot siya dahil doon ay asawa ko na siya. Kapamilya na. Sinabi ko, ibig sabihin, bago ang kasal, gusto niyang kunin ang pirma ng isang outsider para sa isang utang na hindi pwedeng malaman ng uutang. Nanahimik si Carlos. Tumayo ako kaharap niya. Sinabi ko na kailangan niya lang sagutin ang isang tanong. Magkano ang kailangang utangin ng kumpanya at bakit kailangan ng shares ko? Ginulo niya ang kanyang buhok at sinabing mas komplikado ito kaysa sa inaakala ko. Tinanong ko, dahil ba, wala nang malinis na ari-arian ang kumpanya para gawing collateral? Nagulat siya. Sapat na ang reaksyong iyon para malaman kong natumbok ko ang totoo. Sabi niya, huwag kang gumawa ng sariling conclusion. Sumagot ako na isa akong corporate lawyer. Hindi ko kailangang gumawa ng sariling conclusion kung malinaw na nakasulat sa dokumento na gagamitin ito bilang panggagarantiang pinansyal sa loob ng 10 taon. Sabi niya, backup plan lang ito. Tinanong ko, anong backup plan ang kailangang idaan sa sapilitang pagpapapirma mismo sa araw ng kasal? Humakbang papalapit si Carlos, nagsisimula ng magtaas ng boses. Sabi niya lagi ko raw ginagawang legal debate ang lahat. Ang kasal daw ay hindi kontrata. Sumagot ako. Ngayong araw, mismong pamilya mo ang ginawa itong kontrata. Sabi niya, kailangan mo lang magtiwala sa akin kahit isang beses. Tinanong ko, nang ilabas ng mama mo ang papel, kanino ka pumanig? Hindi siya sumagot. Sinabi ko na ang tiwala ay hindi hinihingi sa salita habang ang kamay mo naman ay nag-aabot ng ballpen para puwersahin akong pumirma. Lumingon si Carlos sa mga magulang ko, saka ibinaba ang boses. Sinasabi ko sa'yo, kung babalik ka, humingi ng tawad kay mama dahil nag-overreact ka. Kakausapin ko siya, natanggalin na ang annex. Agad na nagsalita ang tatay ko. Hindi mo na siya kailangang kausapin pa. Nakapagdesisyon na ang anak ko. Lumingon si Carlos at sinabing, Tito, wag na po kayong makialam sa usapan naming dalawa. Humakbang ako at humarang sa harap ng tatay ko, inutusang ulitin niya ang sinabi niya. Natigilan si Carlos. Sinabi ko, kinaladkad ang ari-arian ng tatay ko sa entablado. Binastos siya ng nanay mo sa harap ng lahat ng tao. May karapatan siyang magsalita. Ikaw? Ang taong dapat sanang pumagitna mula umpisa, ngayon ay inuutusan pa siyang manahimik. Sabi ni Carlos. Wala akong intensyong mambastos. Sumagot ako. Buong araw, panay. Walang intensyon ang sinasabi ninyo, pero ang bawat galaw ninyo ay nakaturo sa isang napakalinaw na layunin. Ang makuha ang pirma ko. Huminga ng malakas si Carlos at nagtanong. Kung ganon, ano bang gusto mo? Sinabi ko. Gusto kong ihinto ang kasal, tapusin ang relasyong ito, at iginigiit ko na ibalik ng pamilya nyo ang lahat ng dokumento at datos na may kinalaman sa shares ng pamilya ko kung sakaling nakakuha na kayo. Tiningnan ako ni Carlos na parang hindi makapaniwala. Tinatanong niya, iiwan mo ba talaga ako dahil lang sa isang annex? Sabi ko, hindi. Iniiwan kita dahil alam mo. Itinago mo at pinipilit mo pa rin akong pumirma. Ang annex ay isang pirasong papel lang na tumulong sa akin para makita ng malinaw kung sino ang katabi ko. Nag-iba ang tono ni Carlos at sinabing, kung lalabas ka ngayon, huwag ka nang aasa na babalik pa kapag naintindihan mo na ang lahat. Sumagot ako. Ang tanging naintindihan ko ay huminto ako sa tamang oras. Nakatayo siyang tahimik ng ilang segundo bago tumalikod paalis. Bago buksan ang pinto, sinabi niya na hindi hahayaan ng mama niya na matapos lang ng simple ang gulong ito. Sinabi ko na sabihin niya sa mama niya na wala ring interes ang pamilya ko na gawin itong komplikado, basta walang gagamit sa pangalan, pirma at ari-arian ko, makakapagpatuloy ang lahat sa buhay nila. Pabagsak niyang isinara ang pinto, na naging dahilan para manginig ang salamin sa vanity table. Umupo ang nanay ko sa tabi ko
at tinanong kung sigurado ba ako. Sinabi kong sigurado ako. Hindi na nagtanong pa ang tatay ko. Kinuha lang niya ang bag na naglalaman ng mga papeles at ipinatong sa mesa, sinabihang magpalit na ako ng damit para makauwi. Habang tinatanggal ang huling hairpin sa buhok ko, nakita ko ang folder ng prenup na aksidenteng naisama ng isang staff ng lalaki sa mga gamit ko. Marahil dahil sa gulo, hindi na nila ito nabawi. Binuksan ko ulit ang folder para suriin ang bawat pahina. Sa likod ng annex ng Special Power of Attorney, mayroong isang listahan ng mga reference document kung saan may isang linyang nagsasaad na draft ng credit agreement para sa proyektong Navotas Cold Storage Facility na may loan limit na PHP 120 million. Nilipat ko sa kabilang bulsa ng folder. May isang hiwalay na draft na hindi pa kumpleto ang nakasingit. Sa tuktok ng pahina ay may pangalan ng bangko, pangalan ng Mendoza Logistics Corp, at bahagi para sa additional collateral. Ang pangunahing collateral ay nakasulat bilang rights sa lupa ng proyekto at ilang delivery trucks. Blanko ang bahagi para sa additional collateral, pero may nakasulat na note sa asul na ink. To be completed after the bride signs the annex. Kinuhaan ko ng litrato ang bawat pahina. Pagdating sa bahagi ng Division of Responsibilities, lumabas ang pangalan ni Carlos bilang Operations Director, ang taong magkukumpirma sa system acceptance at operational readiness. Nakascan at nakaredy na ang kanyang e-signature sa ilang forms. Ang nakapukaw ng atensyon ko ay hindi ang halagang 120 milyon. Ang nagpahinto sa akin ay ang target drawdown date 3 araw lang pagkatapos ng aming kasal. Ibig sabihin, ang prenup ay hindi basta naisipang ideya ni Doña Victoria. Kailangan nila ang pirma ko bago ang isang eksaktong deadline. Ang kasal ay naging pinakamadaling paraan para puwersahin ako para hindi ako makatanggi nang hindi nagbabayad ng presyo ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Nag-vibrate ang telepono ko. Ang nag-message ay si Miguel, pinsan ni Carlos at Chief Financial Officer ng Mendoza Logistics. Ilang beses ko na siyang nakasalamuha sa mga family dinner. Tahimik si Miguel, hindi malapit kay Doña Victoria, pero hindi rin nagpapakita kung kanino siya nakapanig. Isang pangungusap lang ang laman ng text niya. Huwag mong ibigay ang folder sa kahit kanino, lalo na kay Carlos. Hindi ako sumagot agad. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-send ulit siya. Ang nangyari ngayon ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng mama niya sa shares ninyo. Kailangan nila ng malinis na pirma para isalba ang isang palpak na proyekto. Tiningnan ko ang screen at tiningnan muli ang pangalan ni Carlos sa acceptance at operational readiness form. Tinanong ko si Miguel, paano mo nalaman na nasa akin ang folder? Sumagot siya, dahil ang naghanda ng folder ay ang assistant ng finance department. Kakareport lang niya na aksidenteng naisama ang draft folder sa bag ng bride. Sinabi ni Miguel na pinapahanap na ito ni Doña Victoria. Tinanong ko, anong kailangan mo? Sumagot si Miguel. Gusto daw niyang makipagkita ng personal. Ipapakita raw niya sa akin kung bakit ang isang cold storage project na hindi pa handa ay kailangang marilisan ng pondo sa loob ng 3 araw. Kung bakit inilagay si Carlos bilang pangunahing signatoryo. At kung bakit kailangang makuha ni Doña Victoria ang shares ng pamilya ko bago buksan ng bangko ang credit line. Tinanong ko, bakit hindi mo sila pinigilan? Sagot ni Miguel. Kung kaya kong pigilan mula sa loob, walang folder na aakyat sa stage kanina. Lumabas ang huling text. Kung gusto mong malaman kung paano muntik gamitin ang kasal mo para magtakip ng anomalya, pumunta ka bukas ng umaga ng mag-isa sa address na isesend ko at dalhin mo ang draft. Ibinaba ko ang telepono. Sa labas ng hallway, dinig ang mga empleyado na nagtatanggal ng mga signages para sa seremonya. Sa lobby, hindi pa nakakauwi ang lahat ng bisita. May mga nagkukumpul-kumpul pa, malamang pinag-uusapan kung paano naglakas loob ang isang bride na ihinto ang kasal dahil lang sa isang folder. Hindi nila alam na ang folder na iyon ay hindi lang nakatarget sa 35% shares ng pamilya ko. Nakakonekta ito diretsyo sa 120 milyong pisong utang. Isang cold storage project na hindi malinaw ang estado at ang pirma ng lalaking kakahingi lang ng bulag na tiwala ko. Isinara ko ang folder, ipinasok sa sarili kong bag, at sinabi sa aking mga magulang na uuwi na kami. Tapos na ang araw ng kasal, ngunit ang mga sikretong pilit nilang itinatago sa likod nito ay nagsisimula palang malantad. Kinaumagahan, pumunta ako sa address na ipinadala ni Miguel bago pa man mawala ang morning rush hour. Hindi ito ang opisina ng Mendoza Logistics. Isa itong co-working space na inuupahan per hour. Nasa ika-6 na palapag ng isang maliit na gusali
Malapit sa port area, nakaupo na si Miguel at naghihintay. Sa harap niya ay may laptop, dalawang kulay abong folder at isang halos ubos na kape. Tiningnan niya ang hawak kong bag at sinabing, "Mabuti at naitago mo ang draft. Kung bumalik yan sa opisina kagabi, paniguradong nabura na lahat ng bakas tungkol sa additional collateral kaninang umaga." Hindi ako agad umupo. Tinanong ko, "Kailan mo pa alam to?" Sagot ni Miguel, "Alam kong kinakapos na sa collateral ang Mendoza Logistics, higit 1 buwan na ang nakakaraan, pero nalaman ko lang na balak gamitin ni Doña Victoria ang shares ng pamilya mo nitong huling linggo, bago ang kasal." Tinanong ko, "Bakit hindi mo sinabi agad?" Sabi ni Miguel, "Dahil noon daw ay wala pa siyang sapat na ebidensya. Kung tatawag lang daw siya para sabihing pinag-iinteresan ng magiging biyenan ko ang yaman namin, baka isipin ko lang na sinasabotahe niya ang kasal dahil sa panloob na alitan sa pamilya." Hinila ko ang silya at umupo. Ipinatong ko ang draft sa mesa, pero hindi ko inilapit sa kanya. Sinabi ko na pumunta ako para makinig sa totoo, hindi para maging tauhan ng kung sinong panig. Tumango si Miguel, binuksan ang laptop, at iniharap sa akin ang screen. Ang proyektong Navotas Cold Storage Facility ay inilunsad ng Mendoza Logistics halos 1 taon na ang nakakaraan. Sa mga dokumentong isinumite sa bangko, ito raw ay para sa pagpapalawak ng kanilang supply chain para sa pagkain, gamot, at frozen goods. Ang kabuuang investment ay halos 160 milyong piso. Humihiling ang kumpanya na umutang ng 120 milyon. Ang natitira ay nakalista bilang internal capital. Malapit sa daungan ang lokasyon. Kung tatakbo raw ito ng maayos, pwedeng maging pangunahing hub ito para sa buong Metro Manila at Southern Luzon. Ang mga paunang numero ay napakaganda, mataas ang projected capacity. Nakalista ang mga potensyal na kliyente. Nakalakip din ang mga memorandum of agreement sa 3 malalaking retail chains. Binuksan ni Miguel ang isa pang folder sa laptop. Sabi niya, "Ang problema ay nasa mga hindi isinama sa report sa bangko. Hindi pa tapos ang issue ng right of way sa lupa laban sa katabing kumpanya. Ang fire safety permit ay approved pa lang sa plano. Wala pang actual inspection. Hindi kakayanin ng backup generator kung sabay-sabay natatakbo ang buong pasilidad. Ang pinakamahalaga, ang cooling equipment na in-order base sa kontrata ay hindi ang mismong uri na kasalukuyang ini-install." Tiningnan ko ang mga litrato. Sa kontrata, ang mga compressor at control panel ay pawang bago at imported mula sa Europe. Sa litrato ng mismong site, ang mga sticker ng makina ay bahagyang tuklap na, hindi pantay ang pintura. Ilang bahagi ng makina ang may bakas na ng pagkakalas. Tinanong ko, "Sino ang in charge sa supply?" Sumagot si Miguel, "Ang Santos Trading, kumpanya ni Rafael, Rafa Santos." Si Rafa ay pamangkin ni Doña Victoria sa side ng kapatid niya. Ang kumpanya ay wala pang 3 taon, hindi malaki ang kapital, at dati ay nagbebenta lang ng mga aircon para sa mga bahay. Simula nang mahawakan ni Doña Victoria ang buong kontrol sa proyekto, tuloy-tuloy na nanalo sa bidding ang Santos Trading bilang supplier ng Mendoza Logistics. Tinanong ko, "Hindi ba tumutol ang finance department?" Ngumisi si Miguel. "Inirekomenda ko na ulitin ang bidding dahil kahina-hinala ang sobrang taas na presyo, pero ginamit ni Doña Victoria ang dahilan na nagmamadali na sa schedule, tapos ginamit niya ang posisyon niya bilang chairperson para aprubahan ang pagtatalaga sa supplier. Tinanggal ako sa executive group noong sumunod na buwan. Tiningnan ko siya at tinanong, "Kung tinanggal ka sa sistema, saan mo nakuha ang lahat ng datos na ito?" Sabi ni Miguel, "Nagkaroon ng internal audit sa liquidity na hiniling ng mga minority shareholders noong nakaraang quarter. May access pa rin siya sa ilang bahagi ng financial records at payment reports. Ang mga technical document naman ay inisave ng isang tao sa project management team bago ito nag-resign." Sinabi ko, "Hindi ako gagamit ng anumang ebidensya kung hindi ko kumpirmado ang pinanggalingan." Sumagot si Miguel na naiintindihan niya. Ipinakita niya ang audit resolution. Ang request para mag-submit ng mga resibo at listahan ng may access ay aprobado ng Board of Directors. Sinuri ko ang petsa, pirma, at mukhang valid naman ang mga dokumento. Tinanong ko, "Bakit ako ang pinili mo?" Sumagot si Miguel, "Dahil nakakaintindi ako ng kontrata. Alam ko ang hangganan ng mga ebidensya at hindi ako kabilang sa sistema ng Mendoza Logistics." Sabi ko, "May isa pang dahilan. Kailangan mo ng taong pinahiya ni Doña Victoria para magkaroon ng sapat na motibasyon para lumaban hanggang dulo."
Hindi itinanggi ni Miguel. Sabi lang niya, ang motibasyon ay hindi nagpapabago sa katotohanan ng dokumento. Pero minsan, ito ang nagtutulak sa tao para hindi sumuko sa kalagitnaan ng laban. Isinara ko ang laptop at sinabi, huwag kang magkamali. Hindi ko planong maghiganti sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng isang kumpanyang bumubuhay sa daan-daang empleyado. Kung totoong may anomalya, ang layunin ay pigilan ang pinsala at tukuyin kung sino ang dapat managot. Sabi ni Miguel, iyan din daw ang dahilan kung bakit niya ako tinawagan. Sumagot ako na hindi ako sigurado. Sa mga naglalaban para sa kapangyarihan, lahat sila sinasabing gusto nilang isalba ang kumpanya. Malalaman mo lang kung ano ang totoong gusto nilang isalba kapag pinaghahatian na ang mga ari-arian. Tinitigan ako ni Miguel ng ilang segundo bago inilapit ang isang security dongle, flash drive. Sabi niya, i-check mo ako gaya ng pag-check mo kay Doña Victoria. Kung may makita kang itinatago ko, pwede kang umatras agad. Isinaksak ko ang USB sa laptop, binuksan ang folder ng mga quotation at supply contract. May 3 magkakaibang kumpanya na nag-submit ng quotation para sa chiller equipment. Isang kumpanya sa Bulacan, isa sa Cavite, at isa sa Metro Manila. Sa papel, 3 magkahiwalay na entity sila. Pero ang contact number nila ay nagkaiba lang sa huling digit. Ang mailing address nilang 3 ay nakapangalan sa iisang warehouse sa Quezon City. Ang gumawa ng quotation ay gumamit ng parehong formatting, parehong mga maling spelling sa delivery terms, at ang mga digital file ay na-create mula sa iisang computer. Sabi ko, hindi ito 3 supplier. Ito ay 3 pangalan na ginawa lang para magmukhang may kompetisyon sa bidding. Binuksan ni Miguel ang mga business permit. Ang head accountant ng isang kumpanya ay pinsan ng accountant ng Santos Trading. Ang representative ng isa pang kumpanya ay dating personal driver ni Rafa. Tiningnan ko ang market price na kinuha mula sa mga opisyal na distributor. Ang kabuuang halaga ng equipment sa kontrata ay halos 35% na mas mataas. Hindi maipapaliwanag ng shipping o installation fee ang patong na ganoon kalaki. Tinanong ko, magkano na ang nabayaran? Sabi ni Miguel, 28 milyong piso na ang na-release bilang down payment matapos mapirmahan ang kontrata. Kahit pa ang orihinal na policy sa down payment ay hanggang 15% lang ng total value. Pumirma si Doña Victoria sa isang annex para itaas ang bayad, idinahilan na kailangan daw ng malaking deposit para sa imported na equipment. Tinanong ko, may customs declaration form ba para sa imports? Sagot ni Miguel, may isang kopya, pero ang serial number sa form ay hindi tugma sa mga nakakabit na equipment sa warehouse. Tiningnan ko ang picture ng serial number at ikinumpara sa isang lumang maintenance report. Isa sa mga compressor ay ginamit na noon sa isang cold storage sa Batangas at umandar na ng halos 4 na taon bago na i-liquidate. Tinanong ko, sino ang pumirma sa inspection report na nagpapatunay na bago ang gamit? Lumabas ang pangalan ni Carlos sa pinakababa ng pahina. Hindi ako nakapagsalita. Binuksan pa ni Miguel ang 3 iba pang report. Ang pirma ni Carlos ay eksaktong magkapareho hanggang sa pinakamaliit na kurba. Kahit ang posisyon nito sa papel ay parehong-pareho, halatang nakapaste mula sa isang scanned signature. Ang petsa ng paggawa ng isa sa mga report ay eksakto noong nasa Singapore si Carlos para umattend ng isang logistics conference. Tinanong ko, posible bang hindi niya alam na ginamit ang pirma niya? Sabi ni Miguel, posible. Pero ang access sa e-signature ay binigay mula sa mismong account ni Carlos. Kung gusto mong malaman kung hanggang saan ang alam niya, kailangan mo siyang tanungin ng direkta. Inutusan ko si Miguel na isend sa akin ang kumpletong kopya kasama ng raw data at access logs. Gagawin daw niya ito ngayon din. Bago umalis ng kwarto, tinanong ko kung nasa anong yugto na ang proyekto. Sagot ni Miguel, nakatakdang mag-release ng malaking pondo ang bangko sa loob ng 3 araw sa kondisyong magdadagdag ng collateral ang Mendoza Logistics at isasubmit ang lahat ng system acceptance report. Kapag nabuksan ang loan, didiretso ang pera pambayad sa mga kontrata ng equipment at construction. Tinanong ko, paano kung wala ang shares ng pamilya ko? Sabi ni Miguel, ang mga kasalukuyang asset ng kumpanya ay nakasanla na para sa ibang loans. Humihingi ang bangko ng malinis na collateral. Ang pabrika ninyo ay may stable cash flow, hindi nakasanla ang lupa, at nakapangalan pa sa isang tao na walang bad credit history. Sa papel, iyan ang kailangan nila. Sinabi ko, kung ganon, ang kasal ay hindi isang masayang araw na naging bentahan. Mula umpisa,
Sadyang pinili ang araw na iyon para puwersahin akong pumirma dahil sa deadline ng bank loan. Hindi sumagot si Miguel, ngunit ang pananahimik niya ay isang kumpirmasyon. Umalis ako sa building ng magtatanghali. Tumawag si Carlos pagkasakay ko pa lang sa kotse. Tinanong niya kung nasa akin ba ang folder ng kumpanya. Sinabi ko, oo, inutusan niya akong ibalik iyon dahil confidential file daw iyon. Tinanong ko kung saan niya gustong kuhanin. Sabi niya, doon daw sa kondo niya. Tayong dalawa lang mag-uusap. Sumagot ako, magkita tayo sa opisina ng abogado ko. May CCTV at ire-record natin ang pag-uusap. Nagalit siya at nagtanong, balak mo ba akong gawing suspek? Sinabi ko, kung wala kang ginagawang masama, ang kwartong may CCTV ay hindi magbabago sa katotohanan ng pag-uusap natin. Tumahimik siya sandali bago pumayag na magkita bandang hapon ng araw ding iyon. Inihanda ko na ng maaga ang mga kailangang kopya at hindi ko dinala ang lahat ng orihinal na data. Na-late si Carlos ng 15 minuto, hindi na siya nakasuit, naka-gray na polo shirt lang, malalim ang mata dahil sa puyat. Pagkaupo pa lang niya, sinabi niyang galit na galit ang mama niya. Nalaman na rin daw ng board of directors na nawawala ang draft. Kung ikakalat ko raw ito, pwedeng magdemanda ang kumpanya. Tinanong ko kung pumunta ba siya para manakot o para magpaliwanag. Sabi ni Carlos, gusto ko lang maintindihan mo ang sitwasyon. Ipinatong ko ang 3 inspection report sa harap niya. Tinanong ko, pirma mo ba to? Tiningnan niya at sinabing e-signature niya iyon. Tinanong ko, nasaan ka noong ginawa ang report na ito? Sumagot siya, nasa Singapore. Tinanong ko kung sino ang may karapatang gumamit ng e-signature niya. Sabi niya, ang project assistant mula sa engineering depth at isang tao sa IT ang may access. Tinanong ko, pumayag ka ba na idikit nila ang pirma mo sa acceptance report gayong hindi mo pa na-check ang mga equipment? Nanahimik siya. Tinanong ko ulit. Sabi ni Carlos, sa mga malalaking proyekto, maraming proseso ang inaayos na lang sa huli. Pumayag ako na maunang iproseso ang ilang forms para umabot sa deadline. Sabi ko, iproseso ng maaga o kumpirmahin ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Sabi niya, huwag kang gumamit ng mabibigat na salita. Sumagot ako, pinapatunayan ng pirma mo na pumasa ang system, tama ang klase ng equipment, at handa ng umandar. Hindi yan requisition form para sa ballpen at papel. Napatingin sa mesa si Carlos at sinabing, nagtitiwala ako kina Mama at Rafa na aayusin nila lahat bago mag-operate ang cold storage. Tinanong ko kung pumunta na ba siya sa site? Sabi niya, oo. Tinanong ko kung nakita ba niya ang mga lumang equipment? Sagot niya, may ilang equipment na hindi tugma sa orihinal na listahan pero pinaliwanag ni Rafa na temporary replacement lang daw iyon para sa test run. Tinanong ko kung humingi siya ng incident report. Sabi niya, pinakiusapan siya ni Mama na huwag nang gawing komplikado. Papalitan din naman daw ang mga makina pagkatapos ma-release ang loan. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sinabi kong, ang pagpirma ng maaga tapos aayusin sa huli ay hindi flexibility. Pag-utang iyon sa bangko gamit ang maling kondisyon, tapos umaasa na walang mag-i-inspeksyon bago niyo matakpan ang totoo. Pinasadya ni Carlos ang kanyang boses. Ginagawa mo na kaming mga kriminal. Sumagot ako, hindi pa ako nagbibigay ng hatol. Tinatanong ko kung bakit alam mo nang may mali, pero hinayaan mo pa ring magamit ang pirma mo? Sabi niya, wala na raw siyang choice. Masyado nang malayo ang inabot ng proyekto, napirmahan na ang kontrata, na-appraise na ng bangko. Kung ihihinto, malulugi ang kumpanya, daan-daang tao ang maapektuhan. Tinanong ko, so, ang solusyon mo ay kunin ang shares ng pamilya ko para ituloy ang proyektong alam mong hindi pa pumapasa sa kondisyon? Sabi ni Carlos. Ayaw ko sanang iakyat ni Mama ang papel sa stage. Tinanong ko, pero gusto mo pa rin akong pumirma, di ba? Hindi siya sumagot. Sinabi ko, ang pinagkaiba lang ninyong mag-ina ay lantaran siyang namimilit, habang ikaw, gusto mo akong puwersahin gamit ang pangakong babaguhin mo ito balang araw. Nagtiimbagang si Carlos at sinabing, hindi mo naiintindihan ang pressure sa akin. Sumagot ako na hindi rin niya naiintindihan ang pakiramdam na ilagay sa alanganin ang ari-arian ng pamilya kapalit ng kaligtasan ng kumpanya ng ibang tao. Sabi niya, kung maging successful daw ang proyekto, mabibigyan ng Mendoza Logistics ang pabrika namin ng napakaraming kontrata. Tinanong ko, sinong nangako niyan?
Sabi niya kaya raw niyang garantiyahan yon. Itinulak ko palapit sa kanya ang acceptance form. Sinabi ko, ang taong hindi kayang panindigan ang sarili niyang pirma ay hindi dapat magsalita tungkol sa paggarantiya sa kinabukasan ng iba. Tumayo si Carlos, naglakad papunta sa bintana sa kalumingon. Tinanong niya, kung mag-cooperate ako, matutulungan mo ba akong makaalis sa proyektong to? Tinanong ko, anong ibig mong sabihin sa cooperate? Sabi niya, ibibigay niya raw lahat ng alam niya. Pero hindi ko pwedeng ipatanggal sa pwesto ang mama niya o ipaimbestiga ang kumpanya. Sabi ko, nakikiusap kang tulungan kitang takasan ng pananagutan, pero gusto mong panatilihin ang kapangyarihan sa taong nagtulak sa'yo na pumirma sa mga peking dokumento? Sabi niya, nanay ko siya. Sumagot ako, ang pagiging mag-ina ay hindi nagagawang tama ang maling utos. Sabi niya, gusto mo ba akong papiliin sa pagitan ng mama ko at ng karir ko? Sabi ko, hindi. Gusto kong pumili ka sa pagitan ng pagsasabi ng totoo at pagpapatuloy na maging dummy. Umupo si Carlos, humina ang boses. Sabi niya, kung sasabog to, baka mawala lahat kay mama. Sumagot ako, kung tama ang nakasulat sa mga papel, ang mawawala sa kanya ay hindi dahil sa pagnakaw ko. Iyon ay resulta ng mga desisyong siya mismo ang pumirma. Tinanong ni Carlos kung may pag-asa pa ba kami. Sinabi ko na natapos na yon noong inabot niya sa akin ang ballpen. Ngayon, inaasikaso ko na lang ang banta na may kinalaman sa ari-arian ng pamilya ko at sa proyektong may malinaw na anomalya. Tiningnan niya ako ng matagal tapos sinabing, kailangan ko ng oras. Binigyan ko siya ng oras. Eksaktong 3 araw na lang bago ang bank release. Pagkaalis niya, kinontak ko ang isang industrial inspection firm na dati nang nagtrabaho sa kumpanya ko. Hindi ako pwedeng pumasok sa site bilang individual lang, kaya pinakiusapan ko silang mag-conduct ng risk assessment bilang kinatawan ng minority shareholders. Si Miguel ang nag-asikaso ng approval letter mula sa independent block. Makalipas ang 2 araw, nasa Navotas Cold Storage Facility kami. Mukhang maayos ang labas ng pasilidad. Bagong signages, security gate, at sementado ang daanan. Pero sa loob, marami pang nakatiwangwang. Ang machine room ay may hindi normal na panginginig. Ang control panel ay may nakasulat na new system, pero may mga dugtong-dugtong sa wires. Ang backup generator ay kaya lang suportahan ang maliit na bahagi ng kinakailangang kuryente. Humingi ang head engineer ng fire safety inspection records. Naglabas ang project manager ng mga kopya na walang final completion certificate. Nang tanungin tungkol sa emergency exit sa likod, umamin silang pinag-aawayan pa rin nila ang right-of-way laban sa katabing kumpanya kaya hindi mabuksan ang pinto base sa blueprint. Tinanong ko, paano kung may sunog? Saan dadaan ang bumbero? Sabi ng manager, pansamantalang sa main gate. Umiling ang engineer, isinulat ng malinaw na ang kasalukuyang kondisyon ay hindi pasok sa naaprubahang plano. Sa machine room, ang serial numbers ng 2 makina ay kinaskas. Nang linisin ng engineer ang ibabaw, nabasa niya ang serye ng numero na tumutugma sa mga second-hand equipment. Tinanong ko ang manager, sino ang nagpa-install nito? Sabi niya, pinadala raw ng Santos Trading. Inutusan daw silang tanggapin para umabot sa test run. Tinanong ko kung may equipment replacement form. Wala siyang mahanap. Ginawa ang initial report ng araw din na iyon. Ang backup power ay hindi sapat. Ang equipment ay hindi tugma sa kontrata. Ang materyales sa ilang tubo ay iba sa design. Ang fire safety docks ay kulang. Walang emergency access. At ang full load operation ay hindi pa ma-confirm. Ipinadala ko ang report sa minority shareholders kasama ang recommendation na i-hold ang paggamit ng mga current acceptance forms sa loan application. Hindi pa lumilipas ang 1 oras, tumawag na si Doña Victoria. Wala nang bati-bati. Tinanong niya agad kung anong karapatan kong magpapasok ng tao sa warehouse. Sinabi ko na pumasok ang inspection team ayon sa valid request ng minority shareholders na may karapatang mag-monitor ng risk. Sabi niya ginagamit ko raw ang propesyon ko para maghiganti dahil nakansela ang kasal. Sumagot ako na ang kasal ay tapos na. Pero ang lumang equipment at kulang na fire safety records ay hindi ko imbensyon. Sumigaw siya na may legal department ang kumpanya nila. Hindi nila kailangang turuan ng isang manugang na di natuloy kung paano magnegosyo. Sabi ko, wala rin akong intensyong turuan kayo, Doña Victoria. Ipinasa ko lang ang report sa mga taong may perang nakataya sa proyekto.
Kung malinis ang proyekto ninyo, hindi ito mapapabagsak ng isang inspection report. Kung sa isang report lang ay nawawala na kayo sa katinuan, ibig sabihin, hindi ako ang dapat na natatakot. Natahimik siya ng ilang segundo bago ibinaba ang boses. Sabi niya, ibalik mo ang folder. Pumirma raw ako ng non-disclosure agreement at huwag na akong makialam. Ituturing daw niya ang nangyari sa kasal bilang isang malaking misunderstanding at itutuloy pa rin niya ang partnership sa pabrika namin. Tinanong ko kung nakikipag-negotiate ba siya o binibili ang katahimikan ko. Sabi niya, ang matalinong tao raw ay alam kung kailan hihinto. Sumagot ako na ang matalinong tao ay alam din na hindi dapat pumirma sa proyektong nagpapanggap na bago ang mga lumang makina. Ibinaba niya ang tawag. Nang gabing iyon, nagpadala si Miguel ng karagdagang bank statements. Ang 28 milyong pisong down payment ay hindi na natili sa account ng Santos Trading. Makalipas ang 2 araw, 16 milyon ang nilipat sa isang real estate firm na pag-aari ni Tita Gloria na kababatang kapatid ni Doña Victoria. Nakalagay sa remarks ng fund transfer, down payment for resort development rights. Ang natitirang pera ay hinati-hati at ipinadala sa iba't ibang kumpanya na may koneksyon kay Rafa. Tinanong ko si Miguel kung ang kumpanya ba ni Tita Gloria ay may sinusupply sa proyekto. Sabi niya, wala. Wala silang kontrata, hindi sila subcontractor at wala sa listahan ng partners. Sabi ko, ibig sabihin, ang pambili ng equipment ay inilabas na ng proyekto bago pa man ma-deliver ng buo ang mga makina. Sagot ni Miguel, tama. Kung itutuloy ng bangko ang pautang, malaking posibilidad na sa ganyang ruta rin dadaan ang pera. Kinaumagahan, nagpadala si Carlos ng email sa akin mula sa personal account niya. Ang subject ay 2 salita lang, draft copy. Ginawa ang email, 3 buwan na ang nakalipas, pero hindi kailanman na-send. Sa email, malinaw niyang sinulat na ang mga compressor ay hindi tama ang pinanggalingan, mabagal ang fire safety compliance, hindi pa pwedeng pirmahan ang acceptance form, at dapat ihinto ang bayad sa Santos Trading. Ang recipients dapat ay sina Doña Victoria at Rafa Santos, pero nanatili lang ito sa draft box. Sa huli ng email, may nakasulat, kung itutuloy natin ito sa ganitong paraan, ako po ang direktang sasalo ng pananagutan. Tinawagan ko si Carlos at tinanong kung bakit niya ipinadala iyon. Sabi niya, dahil yan ang ebidensya na na-realize niya ang problema noon pa. Sumagot ako na ebidensya rin yan na alam niya, pero hindi niya pinanindigan. Sabi niya, alam ko. Ang boses niya ay hindi na mapagmataas tulad dati. Inamin niyang pinatawag siya ni mama niya sa opisina at sinabing kailangan nilang makuha ang loan bago palitan ng equipment. Kung magmamatigas daw siya, mahihinto ang proyekto at babagsak sa kanya ang buong sisi ng pagkalugi. Sinabi rin daw sa kanya na ang pirma ay formality lang. Lahat daw ng tao sa kumpanya ay gumagawa noon. Tinanong ko kung anong gusto niyang gawin ko. Sabi ni Carlos, dadalo raw siya sa board meeting. Isasubmit niya ang draft email, travel history, at e-signature logs. Sasabihin daw niya kung hanggang saan ang alam niya, anong ginawa niya, at kung sino ang nag-utos. Bilang kapalit, gusto niyang garantiyahan ko na gagamitin ang ebidensya ng tama, at hindi ikakalat para lang ipahiya ang pamilya nila. Sinabi ko na hindi ko kayang garantiyahan ang magiging resulta para sa kanya, pero mapapangako ko na hindi ko gagamitin ito sa personal na paghihiganti. Kailangan niyang panagutan ang sarili niyang mali. Tinanong niya, kung sasabihin ko ang totoo, tutulungan mo ba akong hindi gawing fall guy ng kumpanya? Sagot ko, ang katotohanan ay hindi bubura sa pananagutan mo, pero pipigilan nito ang ibang tao na ipasa sa iyo ang lahat ng sisi. Pumayag siya. Inutusan ko siyang i-back up ang orihinal na data, wag i-edit, wag kumuha ng file na labas sa access niya, at wag i-discuss ang sasabihin niya kina Doña Victoria o Rafa. Pumayag siya. Kinahapunan, nagpadala ng formal na sulat ang minority shareholders para magpatawag ng emergency board meeting. Ang agenda, pagre-review sa legal at technical status ng Navotas Project, pag-audit sa 28 milyong down payment, pagtukoy sa maling paggamit ng e-signature ni Carlos, pansamantalang pag-hold sa loan release, at pag-evaluate sa executive powers ni Doña Victoria. Ipinadala ang notice sa lahat ng board of directors, audit committee, at mga taong sangkot. Wala pang 10 minuto, tumawag si Rafa sa akin. Sabi niya, hindi ko raw naiintindihan kung gaano kalaki ang banggang pinasok ko. Ang isang abogadong binabayaran lang ay hindi dapat nakikialam sa negosyo ng mga mayayaman.
Tinanong ko. Kung kumpiyansa kang malinis ang papel mo, bakit hindi mo dalhin sa meeting bukas? Tumawa si Rafa at sinabing, ang papel, pwedeng ipaliwanag. Pero ang tao, hindi lahat kayang saluhin ang resback. Tinanong ko kung tinatakot ba niya ako? Sabi niya, pinaalalahanan lang daw niya akong isipin ang nanay at tatay ko at ang maliit naming pabrika. Bukas ang voice recorder ko. Sabi ko, sige ituloy mo. Natahimik ang kabilang linya at binaba ang tawag. Ipinadala ko ang recording sa sarili kong abogado at pina-safekeep. Kinagabihan, tinawag ako ng tatay ko sa pabrika. May napansin daw ang mga tauhan na kakaibang sasakyan na nakaparada sa labas mula pa kaninang hapon. Chinek ko ang CCTV. Nakatakip ang kalahati ng plaka. Tinanong ni tatay kung saan ba akong gulo nasasangkot. Pinaikli ko ang kwento na yung proyektong gusto nilang pondohan gamit ang shares natin ay may anomalyang malaki. Mangyayari ang meeting sa mga susunod na araw. Hindi na siya nagtanong kung delikado ba. Sinabi niya lang na lahat ng orihinal na titulo at papeles ng pabrika ay naipasok na sa safety deposit box ng bangko. Pinahigpit na ang access. Walang sino man ang makakakuha ng kopya ng walang authorization. Ibinaba ng nanay ko ang mangkok ng kanin at sinabing, gawin mo ang dapat, pero huwag mong hayaang pangunahan ka ng galit mo. Sumagot ako. Alam ko po na hindi na ito tungkol lang sa naudlot na kasal. Kung mag-aaproba ng utang gamit ang mga peking papeles, hindi lang tayo ang mawawalan ng pera. At kung pinaplano nilang gawing fall guy si Carlos, kailangan niya ring tumayo at sabihin ang katotohanan. Kinabukasan, bago ang meeting, nakatanggap ako ng brown envelope mula sa courier na walang pangalan. Naglalaman ito ng kopya ng nakadraft na fund transfer request para sa susunod na bank release, nasa 42 milyong piso ang kabuuan. Ang payi ay Santos Trading pa rin. Sa ibaba, may instruction na priority processing agad pagkakuha ng additional collateral. May kasama pang maliit na sticky note. Kung hindi nyo sila mapipigilan sa meeting, aalis ang pera ngayong araw. Hindi ko alam kung kanino galing. Pero alam kong ang nagpadala nito ay malapit sa mismong kusina ng proyekto at nakikita niya ang eksaktong mangyayari. Inipon ko ang lahat ng ebidensya sa aking briefcase. Chinek ulit, saka pumunta sa head office ng Mendoza Logistics. Hindi pa nagsisimula ang meeting, pero mula pa lang sa hallway, dinig na ang boses ni Doña Victoria na inuutusan ang IT, na i-ready ang projector, at ang mga guard na wag magpapasok ng outsider. Iniisip niya na ako pa rin yung bride na pinahiya niya, na mag-iinarte lang at manggugulo sa kumpanya. Hindi niya alam na bitbit ko ang inspection report, ang 28M bank statements, ang draft email ng anak niya, at ang bakas ng pera papunta sa kapatid niya. Higit sa lahat, pumayag si Carlos na humarap. Sa unang pagkakataon, ang taong ginawa niyang pananggalang ay magsasalita sa harap ng board kung sino ang nag-utos na idikit ang pirma niya sa hindi pa tapos na proyekto. Nagsimula ang meeting ng 9 a.m. Pero 8:20 pa lang, puno na ang buong 12th floor ng Mendoza Logistics Corp. Nakatayo ang legal depth. Sa pintuan bitbit ang guest list at dinoble ang bilang ng security guard. Nakaupo si Doña Victoria sa kabisera. Sa harap niya ay dalawang makapal na folder, isang baso ng maligamgam na tubig at ang cellphone niyang laging umiilaw. Nasa kanan niya si Rafa Santos, nakaputing polo, mahigpit ang tie. Nagkukunwaring kalmado pero tuloy-tuloy ang pagtap ng daliri sa mesa. Dalawang upuan mula sa mama niya ay si Carlos. Hindi makatingin kahit kanino, pinapaikot lang ang ballpen sa mga daliri niya. Nasa kabilang panig naman si Miguel. Nakaupo kasama ang block ng minority shareholders. Ako ay nilagay sa dulo ng mesa bilang legal consultant na ina-appoint ng minority block para i-present ang report. Pagkakita pa lang sa akin, padabog na ibinaba ni Doña Victoria ang phone niya. Sabi niya, internal board meeting ito. Walang karapatang pumasok ang mga outsider. Hindi pa ako nakakasagot. Inabot na ni Miguel ang special power of attorney sa board secretary. Sabi niya, may sapat na shares ang minority block para mag-demand ng report at mag-hire ng independent consultant. Binasang maigi ni Doña Victoria ang papel sa katumingin sa akin. Sabi niya, ang isang babaeng nag-walk out sa sarili niyang kasal, wala pang isang linggo ang nakakalipas, ay nakaupo na ngayon sa boardroom ng halos naging pamilya niya. Talagang lahat pwedeng mangyari. Binuksan ko ang briefcase at inilapag ang mga folder. Sabi ko, ngayong araw,
Hindi ako pumunta rito bilang bride na umurong o manugang. Nandito ako dahil ang shares ng pamilya ko ay ginawang draft collateral sa isang pautang at ang proyektong ito ay may direktang tama sa interes ng marami ninyong investors. Ngumisi si Doña Victoria. Sabi niya, gumagamit ka ng dahilan para ipaghiganti ang personal mong issue. Sumagot ako, ang mga personal na issue ay hindi nakakapagpabago sa lumang makina para maging bago at lalong hindi kayang ipalipat ang 28 milyong piso sa kumpanya ng kapatid mo. Tumahimik ang buong kwarto. Tumigil sa pagtap ng daliri si Rafa. Lumingon si Doña Victoria sa secretary at inutusang simulan na ang meeting. Pero ang pansamantalang chairman na ninominate ng minority block ay inatasan akong maunang magsalita dahil urgent ang suspension ng loan drawdown. Tumayo ako at kinonekta ang laptop sa TV screen. Hindi ako nag-umpisa sa kwento sa kasal, hindi ko nabanggit ang nangyari sa stage o ang mga sinabi niya sa mga magulang ko. Nagsimula ako sa kontrata ng equipment para sa Navotas project. Ipinakita sa screen ang 3 quotations mula sa 3 kumpanya. Tinuro ko ang iisang address, parehong layout, iisang maling spelling, at parehong digital signature metadata. Sabi ko, hindi ito 3 naglalabang kumpanya. Ito ay 3 dummy names para palabasin na legal ang bidding process. Agad na umangal si Rafa. Sabi niya, independent contractors daw ang mga yon. Ang paggamit daw ng iisang warehouse, forwarder ay hindi nagpapatunay na may sabwatan. Nilipat ko sa SEC registration. Ang isang representative ay dating driver mo. Ang accountant ng isa ay pinsan ng accountant mo sa Santos Trading. Ang contact numbers nila ay nakarehistro sa iisang device. Sabi ni Rafa, ang pagkakakilala sa isa't isa ay hindi patunay ng krimen. Sabi ko tama, kaya hindi ko pa tinutuldukan ang investigasyon gamit lang ang relasyon. Tatapusin ko to gamit ang presyo. Lumabas ang price comparison chart. Ang presyo sa kontrata ninyo ay 35% na mas mataas sa market price. Ang markup na yan ay umaabot sa 10 milyong piso. Sumingit si Doña Victoria. Nagbabago ang presyo ng import depende sa exchange rate at shipping fee nung umorder. Binuksan ko ang customs declaration form. Ang serial number ng makina sa customs form ninyo ay hindi nagmamatch sa kasalukuyang nakakabit sa warehouse. Ipinakita ko ang mga litrato, ang lumang maintenance report, at ang resulta ng inspection. May isang compressor na nilabel na bago, pero 4 na taon na palang gamit sa isang planta sa Batangas. Iba ang materyales ng piping sa approved design. Ang backup generator ay hindi kakayanin ng full load, ang fire exits ay hindi pa ayos dahil sa away sa lupa, at ang fire permit ay wala pang final approval. Hinampas ni Rafa ang mesa. Sabi niya, hindi pa naman officially nag-operate ang warehouse. Normal lang na mag-install muna ng tester unit para sa test run. Pagkatapos ma-release ang pera ng bangko, papalitan namin ng bago. Tinanong ko, anong klaseng kontrata ang pumapayag na mag-deliver ka ng lumang gamit? Ipapa-receive na parang bago? Tapos, hihintayin mong dumating ang pera bago mo i-deliver yung totoo? Sabi ni Rafa. Verbal agreement yon. Tinanong ko, ang isang 120 million peso project loan pwedeng magbago ng equipment specifications gamit lang ang verbal agreement na walang opisyal na memo? Lumingon si Rafa kay Carlos. Sabi niya, pumayag ang operations director. Lahat ng technical changes na i-report sa kanya. Tahimik lang si Carlos. Agad na sumalo si Doña Victoria tama. Ang in-charge sa operations ay si Carlos. Kung may pirma niya sa inspection report, ibig sabihin kinumpirma niya yon. Humarap si Doña Victoria sa anak niya at nagtanong, Carlos, pumayag ka bang gumamit muna ng tester machines para humabol sa schedule? Umangat ang tingin ni Carlos. Tinitigan niya ang mama niya ng ilang segundo bago sumagot. Pumayag ako na mag-test run sa ilang systems, pero hindi ako pumayag na i-certify na bago ang mga lumang makina. Tanong ni Doña Victoria. Saan galing ang pirma sa form? Sabi ni Carlos. Kinuha ang pirma ko sa e-signature file na inabot ko sa project management team. Malamig na sinabi ni Doña Victoria. Ang isang nasa tamang edad na ehekutibo ay dapat managot sa sariling pirma. Nakita kong nagbago ang kulay ni Carlos. Bago ang meeting, siguro umaasa pa rin siya na sasaluhin siya ng mama niya kapag nagkagipitan. Sa isang pangungusap na iyon, nakita niya kung sino ang inihandang isakripisyo. Ipinakita ko ang travel records ni Carlos sa Singapore nang mismong araw na nilikha ang 2 inspection report.
Pinatunayan ng immigration records at conference schedule na wala siya sa warehouse nung oras na iyon. Sabi ko, may pananagutan si Carlos dahil ibinigay niya ang access sa e-signature at hindi nag-monitor. Pero ang pagkakamaling iyon ay hindi nagbubura sa tanong na, sino ang nag-utos na gamitin ang pirma niya? Sino ang nagpa-finalize ng report? At sino ang naglakip nito sa loan folder na ibinigay sa bangko? Sabi ni Rafa, sariling diskarte na yon ng project team. Tinanong ko kung anong pangalan, hindi siya sumagot. Sabi ni Doña Victoria, pinipilit mong gawing criminal case ang isang simpleng administrative error. Sumagot ako, wala pang may karapatan sa kwartong ito na magbaba ng hatol na kriminal, pero may obligasyon ang Board of Directors na pigilan ang pag-release ng pera kung peke ang isinusumiting dokumento. Nilipat ko sa issue ng 28 milyong piso na ini-advance sa Santos Trading kahit hindi pa kumpleto ang deliveries. Makalipas ang 2 araw, 16 milyon ang inilipat sa isang real estate firm na nakapangalan sa kapatid ni Doña Victoria. Sabi ni Doña Victoria, private transaction yan, ng 2 kumpanya. Tanong ko, anong transaction? Sabi niya, down payment sa lupa. Tanong ko, bakit ang pondo para sa cold storage equipment ay ipinang down payment sa isang resort project na hindi konektado sa kumpanya? Sabi niya, karapatan ng Santos Trading na gamitin ang pera kung saan nila gusto kapag nabayaran na sila. Sabi ko, tama iyon kung nagawa na ng receiver ang obligasyon niya. Sa kasong ito, kulang ang delivery, mali ang specifications, hindi pa tapos ang inspection, pero inilabas na ang malaking bahagi ng pera. Malakas na sinabi ni Rafa, wala kang alam sa cash flow ng negosyo. Pwedeng ilipat-lipat ng supplier ang pondo sa iba't ibang projects. Sabi ko, pwedeng ikutin ng supplier ang puhunan niya, pero hindi siya pwedeng kumuha ng advance payment para sa bagong makina. Magde-deliver ng luma, tapos ipapasa ang kalakhan ng pondo sa negosyong konektado sa mismong taong nag-apruba ng kontrata. Nagtanong ang isang matandang board member kay Doña Victoria, may shares ba ang real estate company ninyo sa Navotas project? Sabi niya, wala. Tanong ng matanda, bakit napunta roon ang pondo ng proyekto? Hindi sumagot ng direkta si Doña Victoria, bagkus sinisi niya si Miguel dahil sa pagpapapasok ng outsider para kumuha ng confidential files. Sabi ni Miguel, inilabas ang record sa limitasyon ng audit na nire-request ng shareholders. Gumisi si Doña Victoria at sinabing, matagal mo nang hinintay ang araw na to, Miguel. Sayang lang, at kailangan mo pang gumamit ng isang babaeng hiniwalayan sa araw ng kasal para may humarap para sa'yo. Hindi sumagot si Miguel. Napansin kong pinapabayaan niya lang na sa akin ituon ni Doña Victoria ang lahat ng galit. Pabor iyon kay Miguel. Nang mga oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang totoong interes niya, pero tinandaan ko ang pananahimik niyang iyon. Inutusan ng chairman na magsalita si Carlos. Tumayo siya, binuksan ang sariling laptop at ipinakita sa screen ang draft email na ginawa niya 3 buwan na ang nakakaraan. Nakasulat na doon ang babala niya tungkol sa peking equipment, kawalan ng fire permit at ang pagpigil sa payment. Tiningnan ni Doña Victoria ang screen at tinanong, "Na-send ba yan?" Sabi ni Carlos, "Hindi." Agad siyang tumawa at sinabing, "Ang isang email na hindi na-send ay personal na opinion lang, hindi iyan pruweba na inutusan kita o na-warningan mo ako." Naglabas si Carlos ng isang nakasulat na minutes of the meeting mula sa kanyang folder. Sabi niya, matapos kong i-draft ang email, kinausap ko ng personal sina Mama at Rafa. Sa meeting na yon, inutusan nila akong ituloy ang pag-process ng dokumento para ma-release ang loan sa bangko, saka na lang daw papalitan ng equipment. Tanong ni Doña Victoria, "Sinong witness mo?" Sabi ni Carlos. "Nandoon ang head of engineering." Ipinatawag ng board secretary ang engineer. Pumasok siya na tensyonado ang mukha. Nung umpisa, sabi niya hindi na niya matandaan. Nang paalalahanan siyang nakarecord ang lahat ng sasabihin niya, umamin siyang narinig niya si Doña Victoria na nag-utos na unahin ang bank release, at later na lang ang technicals. Sumigaw si Doña Victoria na binabaluktot lang daw ng engineer ang sinabi niya. Sumagot ang engineer na pwedeng ipacheck ang meeting schedule at audio logs ng meeting room system. Humarap si Doña Victoria kay Carlos at tinanong, "Kakalabanin mo ang mama mo at kakampi ka sa outsider para ibagsak ako?" Sabi ni Carlos, "Wala akong kinakampihan. Ayaw ko lang magpatuloy na ako lang ang nag-iisang nakapirma sa mga papeles na kayo ang nagdesisyon." Sabi ni Doña Victoria,
Siya raw ang nagbigay sa kanya ng posisyon, nag-angat ng career niya, at nagpasok sa kanya sa executive board. Sagot ni Carlos. Ang posisyon na yon ay hindi binigay para mag-manage ako. Binigay iyon para maging tagapirma nyo. Taimtim ang buong kwarto. Dinuro ni Doña Victoria ang anak niya at sinabing, dahil lang sa isang babaeng nag-cancel ng kasal, tinatrador mo ang mama mo. Tiningnan ako ni Carlos at saka lumingon ulit sa mama niya. Sabi niya, hindi si Maja ang nag-utos sa akin na ibigay ang pirma ko sa project team. Hindi rin siya ang nag-utos sa'yo na pirmahan ang cash advance para kay Rafa. Kung wala siya rito ngayon, baka iniisip ko pa rin na ipagtatanggol niyo ako pag nagkaipitan. Pero mula umpisa ng meeting, binanggit niyo lang ang pangalan ko nung kailangan niyo na ng masisisi. Namutla si Doña Victoria. Sumingit si Rafa at sinabing nagpapa-victim lang daw si Carlos para makalusot. Ipinagdiinan niya na lahat ng changes ay aprobado ng operations. Inutusan ko siyang maglabas ng email, memo, o valid signature bilang pruweba. Sabi ni Rafa, nasa opisina daw. Tinanong ko, bakit hindi mo dinala sa isang meeting na ipinatawag mismo para sa mga dokumentong yon? Sabi niya, wala namang nag-advise na kailangang ihanda ang bawat piraso ng papel. Agad na sumagot ang board secretary. Ipinadala na po ang list of required documents, 3 araw na ang nakalipas. Sisisihin sana ni Rafa ang assistant niya. Sakto namang tumayo ang isang bata-batang babae na nakaupo sa likod. Nagpakilala siya bilang finance assistant ng Santos Trading. Sabi niya, nag-resign na raw siya noong nakaraang linggo at may kailangan siyang i-disclose para protektahan ang sarili niya. Biglang lumingon si Rafa, pinasigaw siyang umupo. Inutusan ng chairman si Rafa na manahimik at pinagsalita ang assistant. Naglabas ang assistant ng isang flash drive kasama ng kopya ng nakadraft na fund transfer request. Ayon sa kanya, mismong sa gabi pagkatapos ng meeting, kapag naaprubahan ng bangko ang credit line, mahigit 40 milyong piso ang nakaschedule na ilipat sa 3 account. Ang isang bahagi ay pupunta sa kumpanya ni Tita Gloria at ang natitira ay sa 2 shell companies. Sabi niya, inutusan ako ni Sir Rafa na i-prepare na ang payment instructions at itago muna sa chief accountant ng Mendoza Logistics. Hinampas ni Rafa ang mesa, tinawag na magnanakaw ng files at sinungaling ang babae. Sumagot ang assistant na galing ang utos sa chat messages sa mismong company account niya. Ang mga original files ay nasa system pa rin. Humarap si Rafa kay Doña Victoria at sinabing, sabihin mo sa kanila na yan ang inaprubahan mong financial plan. Malamig na sumagot si Doña Victoria. Wala akong inaaprubahan na maglalabas ng pera papunta sa ibang proyekto. Natigilan si Rafa. Tinanong niya, naghuhugas kamay ka ba? Sabi ni Doña Victoria, ikaw ang director ng Santos Trading, ikaw ang sasagot sa lahat ng transaksyon nyo. Tumawa ng tuyo si Rafa at sinabing, ikaw mismo ang nag-utos na kunin ko ang advance at ilipat kay Tita Gloria para ipang-secure sa lupa. Sumigaw si Doña Victoria na manahimik siya. Sabi ni Rafa, huwag mong isipin na maitutulak mo sa akin lahat ng parang ginawa mo kay Carlos. Naging magulo ang kwarto dahil sa sigawan. Sabi ni Doña Victoria, si Rafa raw ang nagtaas ng presyo para maibulsa ang patong. Sagot ni Rafa, si Doña Victoria ang nag-aapruba ng bawat contract annex. Sabi niya, bumabase lang daw ang pirma niya sa project report. Sabi ni Rafa, mismong mga tao daw ni Doña Victoria ang gumagawa ng report. Isang board member ang nag-utos na tumigil na ang lahat. Sabi niya, ang mga nangyari ngayon ay sapat na para patunayan na hindi na dapat ipagkatiwala sa kasalukuyang management ang pera at mga dokumento. Naglabas ang chairman ng 3 panukala. Suspindihin ang executive powers ni Doña Victoria habang nag-audit, i-freeze lahat ng payments sa Santos Trading at mga konektadong kumpanya. Pansamantalang suspindihin si Carlos bilang operations director, pero notan ang pag-cooperate niya sa investigasyon. Umangal si Doña Victoria. Sinabing walang may karapatang kumuha ng kumpanyang itinayo niya ng ilang dekada. Sumagot ang isang board member na hindi sariling ari-arian ni Doña Victoria ang Mendoza Logistics, ang pera ay galing sa mga investors. Sabi niya ginagamit lang daw nila ang krisis ng proyekto para mang-agaw ng pwesto. Sabi ko, walang nangaagaw sa pwesto ninyo gamit ang salita, ang inyong sariling mga resibo, cash flow, at mga inapruba ang pumupuwersa sa board na umaksyon. Tiningnan ako ng masama ni Doña Victoria. Akala mo ba panalo ka na dahil pwede ka nang makapasok sa kumpanya ngayon? Sumagot ako, hindi ko kailangang pumasok sa pamilya nyo. At kung i-hire man ako ng kumpanyang ito,
Magiging legal na kontrata iyon sa trabaho. At paniguradong hindi dumaan sa kasal. Naging matensyon ang botohan. Sumang-ayon ang mayorya na suspindihin si Doña Victoria. Kinansela ang approval limits ni Rafa. I-high hold ang loan sa Navotas project at isasailalim sa independent audit. Kailangang i-turn over ni Carlos ang access sa e-signature system. Pero pinapayagang ipagpatuloy ang pag-supply ng records para linawin ang pananagutan. Binasa ang resulta bilang official resolution. Hindi umiyak at hindi rin nanghina si Doña Victoria. Nakaupo lang siyang tinitingnan isa-isa ang mga nagtaas ng kamay. Pagkatayo niya, sinabi niyang pagbabayaran nila ang ginawa nilang pag-agaw sa oportunidad ng kumpanya. Sumagot ang isang direktor. Anong oportunidad? Yung oportunidad na gamitin ang ari-arian ng iba bilang collateral pambili ng lumang equipment? Mas mabuting mawala iyon ng maaga. Aalis na sana si Rafa, pero hinarang siya para pirmahan ang data handover protocol. Lumingon siya sa akin at sinabing hindi pa raw ito tapos. Sumagot ako. Tama, dahil marami pang pera ang hindi nyo na ipapaliwanag. Hinintay ako ni Carlos sa hallway pagkatapos ng meeting. Nagpasalamat siya na hindi ko daw isinisi sa kanya ang lahat. Sabi ko, hindi kita niligtas sa pananagutan. Hindi ko lang hinayaan na ikaw lang ang gawing shield nila. Yung maling ginawa mo, nandoon pa rin sa record. Tumango si Carlos. Nagtanong siya kung may chance pa ba kami? Sumagot ako, ngayon, may ginawa kang tama. Pero ang isang tamang gawa ay hindi makakabura sa lahat ng beses na nanahimik ka. Sabi niya, naiintindihan daw niya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagmakaawa na magbago ang isip ko. Umalis ako sa building kasabay ni Miguel sa kotse. Sabi niya, naging mas maganda ang resulta ng meeting kaysa sa inaasahan niya. Nang suspindihin daw si Doña Victoria, pwede nang mag-restructure ang kumpanya at magbenta ng mga assets para isalba ang cash flow. Tinanong ko, aling assets? Sabi ni Miguel. Yung lumang warehouse, isa pang parte ng delivery fleet at yung rights sa 2 rutang hindi na kumikita. Tinanong ko, sino bibili? Sabi niya, pinag-aaralan pa rin namin. Masyadong mabilis ang sagot niya at walang detalye. Hindi na ako nagtanong pa. Kinahapunan, tinawagan ako ni Mr. Villanueva, isang maliit na shareholder na bumoto para suspindihin si Doña Victoria. Gusto raw niyang makipagkita dahil may kailangan akong makita bago ko pa ipagkatiwala ng buo kay Miguel ang lahat. Nagkita kami sa isang coffee shop, malapit sa opisina niya. May dala siyang Memorandum of Understanding na pinirmahan higit 2 buwan na ang nakakaraan. Ang potential seller ay ang Mendoza Logistics sakaling mag-default sila sa loan. Ang buyer ay isang distressed asset fund. Ang chief negotiator para sa Mendoza Logistics ay si Miguel. Inilalarawan sa dokumento ang plano na bibilhin ng fund ang loan sa bangko sa mas mababang halaga. Tapos, ididemand nila sa kumpanya na i-liquidate ang warehouses, trucks, at transport routes para makabawi. Ang pre-agreed na presyo ay sobrang baba kumpara sa pinakahuling appraisal value. Tinanong ko kung saan niya nakuha iyon. Sabi niya, may nakakita raw na miyembro ng audit committee sa advisory file ng kumpanya. Natakot ang tao na madawit, kaya ibinigay kay Mr. Villanueva. Nilipat ko sa page ng consulting firm na nag-aayos ng deal. Ang may-ari ng firm na iyon ay ang asawa ni Miguel na si Patricia. Binasa ko ang buong dokumento ng mabuti. Ang MOU ay ginawa bago pa ang araw ng kasal ko, bago pa na-hold ang proyekto, bago pa masuspinde si Doña Victoria. Ibig sabihin, hindi lang nag-react sa krisis si Miguel, pinagplanuhan na niya kung paano pagkakakitaan ang pagbagsak mula umpisa pa lang. Sinabi ni Mr. Villanueva na gumawa si Miguel ng worst-case scenario report kung saan pinalabas niya na tuluyang mababankrupt ang Mendoza Logistics oras na ma-freeze ang loan sa Navotas. Pwede raw magamit itong report na to para takutin ang bangko na bawiin ang utang agad-agad. Tinanong ko kung alam na ito ng minority block. Sabi niya, hindi pa buo ang detalye nila. Iniisip ng karamihan na gusto ni Miguel ng restructuring para isalba ang kumpanya. Hindi nila alam na ang mamimili ng utang ay konektado sa asawa niya. Tiningnan ko ang MOU, ang mga probisyon sa Special Power of Attorney na hiningi ni Miguel mula sa minority block ay parehong-pareho sa nandito. In case of emergency, the representative has the right to negotiate asset sales to preserve company value. Mukhang matino ang pagkakagawa. Pero kung siya ang gagawa ng krisis at siya rin ang may handang buyer, ang kapangyarihang iyon ay magiging susi sa pag-angkin ng yaman ng kumpanya para sa sarili niya.
Tinanong ko si Mr. Villanueva kung bakit sa akin niya ibinigay ang file. Sabi niya, pagkatapos ng meeting, akala ng lahat ay kampi ka kay Miguel. Kung talagang balak niyang bilhin ng bagsak presyo ang kumpanya, gagamitin kanyang clean front para magmukhang malinis ang buong proseso. Naalala ko kung paano na nahimik si Miguel nung pinag-iinitan ako ni Doña Victoria. Kung paano niya ipinaubaya sa akin ang pag-present ng pinakamabibigat na paratang. Kung paano niya sinabi na ibenta ang mga assets agad pagkatapos ng meeting. Hindi siya nagsinungaling nang ibigay niya sa akin ang ebidensya laban kay Doña Victoria, pero ang isang tao ay pwedeng magbigay ng totoo para sa isang maduming motibo. Ang magnanakaw na nagtuturo ng daan tungo sa kaba ng bayan ay hindi ibig sabihing gusto niyang protektahan ang pera. Baka gusto niya lang maunang mahuli ang guwardiya. Kinuhaan ko ng litrato ang dokumento, inutusan ko si Mr. Villanueva na itago ang orihinal at huwag ipaalam kay Miguel ang naging pagkikita namin. Pumayag siya. Sa pag-uwi, nag-message si Miguel at tinanong kung gusto ko raw bang sumali sa Temporary Restructuring Committee. Sabi niya, kailangan daw ng kumpanya ng abogadong may bayag para ayusin ang natitirang gusot. Matagal kong pinagmasdan ng text at sumagot na, kailangan ko ng ilang araw para pag-isipan. Nag-reply siya ng, "Huwag masyadong matagal. Hindi naghihintay ang opportunity sa krisis." Ang linyang iyon ay hindi natunog ng isang taong gustong isalba ang negosyo. Tunog iyon ng isang taong nakatayo sa isang nakabukas na pinto, hinihintay magpanik ang lahat para madaling nakawin ang pinakamagandang bahagi. Nang gabing iyon, pinagtabi ko ang dalawang folder. Sa isang banda, ang ebidensyang ginamit ni Doña Victoria ang proyekto para ilipat ang pondo sa kapamilya niya. Sa kabilang banda, ang plano ni Miguel na bilhin ang utang para ibenta ang assets ng bagsak presyo. Magkaiba sila ng panig sa meeting, pero pareho lang sila ng tingin sa Mendoza Logistics. Trinato ni Doña Victoria ang kumpanya na parang sariling pitaka. Tingin ni Miguel sa krisis ay isang pagkakataon para chop-chopen ang assets. At ako, ginawa niya akong instrumento para tanggalin sa board ang kaisa-isang hadlang niya para makuha ang kapangyarihang mag-negotiate. Noon ko lang naintindihan na ang board meeting sa umaga ay hindi pa ang katapusan ng cleansing. Pinalitan lang nito ang isang lantarang nagnanakaw ng isang taong may mas malinis at palihim na kontrata. Kinandado ko sa vault ang lahat ng dokumento, na i-backup ko sa isang external hard drive at pinatay ang telepono ko. Nung araw ng kasal, gusto ni Doña Victoria na kunin ang pirma ko para isalba ang palpak na proyekto. Makalipas ang ilang araw, ginamit ni Miguel ang pagre-rebelde ko para buksan ang daan tungo sa assets ng kumpanya. Yung nauna, pinuwersa ako gamit ang maraming tao. Yung ikalawa, inakay ako gamit ang katotohanan. Pero pareho lang silang nagkamali. Inakala nilang habang nagagalit ako ng matagal sa kaaway sa harapan, makakalimutan ko ng tingnan ang taong nakatayo sa likod ko. Hindi ko agad tinawagan si Miguel pagkabasa ko ng MOU. Ang nagmamadaling sumugod ay nagbibigay lang ng idea sa kalaban kung ano ang hawak niya. Naglaan ako ng 3 araw para imbestigahan ang bawat pahina ng plano niya. Ang consulting firm sa gitna ng Mendoza Logistics at ng Distressed Asset Fund ay itinayo mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang representative ay si Patricia, asawa ni Miguel. Sa papel, ang firm na ito ay nakafocus sa corporate restructuring pero zero ang kita nila hanggang sa magsimula ang gusot sa Navotas project. Ang mga email sa system ay nagpapakita na isinend na ni Miguel ang internal financial reports papunta sa asawa niya bago pa man ako umatras sa kasal. Hindi lang pampublikong data ang ibinigay niya, pati ang asset list, repayment schedule, malalaking kontrata ng kliyente, at ang mga butas sa bawat loan account. Ang declared value ng mga warehouses at trucks ay mas mababa ng halos kalahati kumpara sa independent appraisal report nung 1 taon. Naghanda rin si Miguel ng worst-case liquidity report kung saan inassume niya na lahat ng malalaking kliyente ay magka-cancel ng kontrata. Babawiin ng bangko ang credit line at hindi na matutuloy ang Navotas project. Hindi isinama sa report ang mga receivables na kaya pang singilin, binura ang halaga ng long-term contracts at sinadyang itaas ang costing para sa pag-dispose ng assets. Kapag naisubmit ang report na ito sa tamang oras, lalabas na ang kumpanya ay hindi na kayang isalba at papasok ang fund bilang nag-iisang tagapagligtas, mamimili. Nagpare-evaluate ako ng mga truck, depot, at lease rights mula sa ibang firm. Lumabas sa report na kung ibebenta iyon sa market price,
Kikita ang kumpanya ng sapat na pera para makapag-restructure ng hindi china-chop-chop ang operations. Nakipag-meeting din ako sa 3 malalaking kliyente ng kumpanya. Pare-pareho nilang kinumpirma na wala silang planong i-pull out ang kontrata kung magbabago ng management, mapapanatili ang delivery schedule, at magpapakita ng bagong compliance system. Taliwas na taliwas iyon sa worst-case scenario na ipapasa sana ni Miguel sa fund. Naintindihan ko, sadyang gumagawa siya ng paniki ang sitwasyon. Pinableed out ni Doña Victoria ang kumpanya sa pamamagitan ng ghost contracts. Gustong tapusin ni Miguel ang natitira gamit ang isang peking bankruptcy report. Yung nauna, paunti-unting kumuha ng pera. Yung sumunod, gustong kunin pati ang bangkay ng kumpanya. Nang makumpleto ko ang file, pinapunta ko si Miguel sa opisina ni Attorney Alejandro Alex Cruz, isang independent lawyer na sumusuporta noon sa minority block. Hindi ako pumili ng coffee shop o restaurant. Ang pag-uusap na ito ay nangangailangan ng minutes, CCTV, at saksi. Dumating si Miguel sa tamang oras, naka-light gray suit, hawak ang pamilyar niyang leather briefcase. Tiningnan niya si attorney. Alex? At pagkatapos ay ako. Bakit masyado yatang seryoso? Sabi ko, dahil ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa shares ng daan-daang investors at trabaho ng napakaraming empleyado. Umupo si Miguel, kalmado pa rin. Sabi niya, hula niya ay nakausap ko na raw si Mr. Villanueva. Inilapag ko ang MOU sa mesa. Tinanong ko kung ilang piraso niya balak hati-hatiin ang kumpanya para ibenta. Hindi nag-deny si Miguel. Binuklat niya ang ilang page at sinabing, kung nakita mo na, dapat mas lalo mong maintindihan ang sitwasyon. Lubog na sa utang ang kumpanya, nakahold ang proyekto, sira na sa bangko. Iniwan ni Doña Victoria ang sangkatutak na problematic contracts. Ang pagbebenta ng bad assets ang tanging paraan para masalvage ang natitirang value. Tinanong ko, bakit ang bibili ay isang fund na konektado sa kumpanya ng asawa mo? Sabi ni Miguel, nagbibigay lang ang asawa ko ng consulting service, hindi siya ang may-ari ng fund. Tinanong ko, so yung consulting fee na nakabase sa percentage ng mabibiling asset ay aksidente lang? Tumahimik ng isang beat si Miguel bago sumagot. Sa negosyo, lahat naman kailangan may interes. Itinulak ko ang independent appraisal report papunta sa kanya. Tinanong ko, bakit mo ni-recommend na ibenta ang depot ng mas mababa ng halos kalahati? Sabi niya, laging bumabagsak ang value ng distressed asset kapag may krisis. Sabi ko, krisis, na sadyang pinalala mo sa report mo. Tinanggal mo ang long-term contracts, tinanggal mo ang receivables, tinanggal mo ang option to restructure, tapos itinira mo lang yung mga data na magpupuwersa sa fire sale. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Para ka pa ring lawyer magsalita. Sabi niya, bulok na raw ang kumpanya sa loob. Kung ipipilit na isalba ay lalo lang madaragdagan ang lugi. Sumagot ako na kung totoo siyang may pakialam na isalba ang kumpanya, ipepresent niya ng buo ang lahat ng options sa board. Hindi mo ginawa. Palihim kang naghanda ng buyer na pabor sa pamilya mo at hinintay mo na mapatalsik si Doña Victoria. Sumandal si Miguel, wala na ang maamong tingin niya. Tinanong niya kung anong tingin ko bang magagawa ko. Hindi ako major shareholder, wala akong pwesto, wala rin akong kapangyarihan para pigilan ng bangko na ibenta ang utang nila. Sabi ko, hindi mahalaga ang kapangyarihan ko. Ang mas mahalaga, alam na ng board of directors na nagtago ka ng conflict of interest. Tanong niya, kanino mo sinabi? Hindi ako agad sumagot. Kumuha siya ng isang brown envelope sa briefcase at inilapag sa harap ko. Naglalaman ito ng draft ng consulting agreement at payment request na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Sabi niya, ito daw ang bayad sa lahat ng trabaho ko sa pag-review ng proyekto at pag-assist sa restructuring. Bukod diyan, ire-recommend niya raw na gawin akong long-term legal consultant ng kumpanya kapag natapos na ang deal. Tiningnan ko ang halaga at tinanong, nagbabayad ka ba ng sweldo o bumibili ng katahimikan? Sabi ni Miguel, minsan, ang dalawang bagay na yan ay pareho lang. Sabi niya, nawalan na raw ako ng kasal. Binangga ko ang pamilyang Mendoza para mapatalsik si Doña Victoria at inilagay ko ang sarili ko sa gitna ng giyera. Ang 80 milyong piso ay sapat na raw pambili ng sariling bahay, pang setup ng sariling law firm, at hindi ko na kailangang madawit pa kailanman sa gulo ng kumpanya. Sabi ko, nung araw ng kasal, ginamit ni Doña Victoria ang prenup para bilhin ang kinabukasan ko. Ngayon, ginagamit mo ang 8 milyong piso pambili ng katahimikan ko.
Magkaiba kayo ng estilo, pero pareho kayong naniniwala na ang lahat ng tao ay may price tag. Kumunot ang noo ni Miguel. Sabi niya, "Huwag ko raw siyang ikumpara kay Doña Victoria." Binigyan niya daw ako ng totoo at binigyan niya ako ng pagkakataon para makabawi. Sabi ko, "Binigyan mo ako ng kalahating katotohanan dahil nakatulong ito na tanggalin ang hadlang mo." Ang taong nagturo ng daan sa kaba ng iba ay hindi automatikong nagiging tagapagtanggol ng yaman. Inilapit pa ni Miguel ang envelope. Pag-isipan mong mabuti. Kinuha ko ang payment request, pinunit sa gitna, at ibinalik sa harap niya. Sinabi ko na hindi ako tumatanggap ng pera sa trabahong hindi naman talaga ako inupahan para gawin, at lalong hindi ako tatanggap ng pera para pagtakpan ang isang transaksyong may itinatagong conflict of interest. Hinampas ni Miguel ang mesa at nagtanong, "Ano sa tingin mo kung sino ka? Para harangan ang isang malaking deal at magbigay ng kondisyon." Sabi ko, "Hindi ako ang nagbibigay ng kondisyon. Binawi na ng minority block ang special power of attorney mula sa'yo kaninang umaga." Natigilan siya. Nagpatuloy ako. May natanggap ng bagong restructuring plan ang bangko, kalakip ang commitment mula sa 3 malalaking kliyente, at ang independent appraisal report. Hindi pa sila pumapayag, pero inihold na nila ang pag-review sa pag-recall ng utang nyo. Ang worst case report mo ay hindi na ang nag-iisang reference document. Lumingon si Miguel kay attorney Alex para kumpirmahin. Inilapag ni attorney Alex ang kopya ng cancellation of authority at ang acknowledgement receipt mula sa bangko. Tinanong ni Miguel kung saan ko raw nakuha ang karapatang kumausap sa clients. Sabi ko, karapatan ng kliyenteng kumpirmahin na itutuloy nila ang kontrata. Hindi ako nangako on behalf ng kumpanya. Hiningan ko lang sila ng totoo nilang plano. Ngumisi ng malamig si Miguel. Hindi masasagip ng ilang pirasong papel ang kumpanyang walang pera. Sabi ko, tama, pero sapat na iyon para wasakin ang kwento mong kailangang ibenta kaagad ang kumpanya ng bagsak presyo. Tumayo si Miguel at sinabing, pinahahaba mo lang ang paghihingalo ng kumpanya para patunayang tama ka. Sabi ko, ang taong gustong mamatay agad ang kumpanya ay ikaw. Dahil kapag nakitang isa na itong patay na katawan, tsaka lang mabibili ng fund ng asawa mo ang mga pinakamagandang laman loob nito ng mura. Pinasadya ni Miguel ang boses niya na wala daw akong ebidensya na minanipulan niya ang proyekto. Sabi ko, ibinigay mo na ang data sa asawa mo bago pa tuluyang na-hold ang proyekto, pero hindi ko pa naman kinokonekta na kasabwat ka sa mismong anomalya. Pero may taong gustong linawin ang parteng yan. Bumukas ang pinto at pumasok si Carlos kasama ang IT ng Mendoza Logistics. Tiningnan ni Miguel si Carlos, nagbago ang kulay ng mukha niya. Ipinatong ni Carlos ang laptop sa mesa. Sabi niya, sa loob ng 3 buwan, ilang beses akong tinext ni Miguel na bilisan ang pagkumpleto sa acceptance report para mai-release agad ng bangko ang pera. Sabi ni Miguel na progress push lang daw yon na normal sa negosyo. Binuksan ni Carlos ang email at chat logs. Sa isang chat, sinabi ni Miguel na kung madelay ang documents, malulugi ang proyekto at maipit sa sulok ang buong kumpanya. Tinuruan din ni Miguel ang project team kung paano idikit ang e-signature ni Carlos sa mga partial forms para makalusot at tsaka na lang mag-submit ng technical annex. Tinanong ko si Miguel, bakit ang isang CFO na kumakalaban kay Doña Victoria ay pinupush na palusutin ang isang palpak na loan? Sabi ni Miguel, kailangan niya raw protektahan ang cash flow. Sumagot si Carlos, hindi. Gusto mong umusad ang loan para kapag napigilan na ito, mas matindi ang bagsak at mas malaki ang krisis ng kumpanya. Humarap si Miguel kay Carlos. Sinisisi mo ko para iligtas ang sarili mo. Sagot ni Carlos. Ang sarili kong kasalanan ay inako ko na. Ngayon, sinasabi ko na lang kung anong parte ang ginawa mo. Ipinakita ng IT ang server logs. Maraming acceptance files ang binuksan at dumaan muna sa account ng finance debt bago ipasok sa bank portal. Tanong ni Miguel, sinong nagbigay ng authority para i-extract ang data na to? Sumagot si Attorney Alex. Inaprubahan ng audit committee bilang parte ng internal investigation. Tahimik si Miguel. Inilapag ko sa harap niya ang audio recording mula sa asawa niya o assistant ni Patricia. Sa recording, dinig si Miguel na kausap ang representative ng distressed fund. Kapag na-kick out si Doña Victoria, mawawalan ng direksyon ang board. Iipitin tayo ng bangko at walang makakapigil sa bentahan ng assets. Idinagdag pa niya na si Madja ang pinaka-perfect na magbunyag ng anomalya
kasi may personal na galit siya at malinis ang image niya. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa kwarto. Pagkatapos ng recording, hindi na nakapag-maintain ng composure si Miguel. Tinanong niya kung sinong nag-record. Sabi ko, ang taong nagtrabaho ng sapat na tagal para makita kung kailan siya gagawing fall guy. Sabi ni Miguel, pwedeng i-edit ang audio. Sumagot si attorney, Alex, ang original file ay ibibigay sa forensics kapag kinailangan. Sabi ko, hindi kita inuutusang umamin. Gusto ko lang ipaalam na may isa pang board meeting bukas ng umaga. Pwede kang magpaliwanag doon. Tiningnan ako ni Miguel. Anong gusto mo? Sagot ko, mag-resign ka bilang CFO. I-turn over ang lahat ng data, putulin ang ugnayan sa distressed fund, at huwag kang makialam sa anumang asset disposal deal ng kumpanya habang ongoing ang investigation. Ngumisi si Miguel, wala kang kapangyarihang mag-utos sa akin. Sabi ko, tama, ang desisyon ay nasa board. Ngayon, binibigyan lang kita ng pabor na umamin bago ko ilatag ang lahat ng ito sa kanila. Kinuha ni Miguel ang briefcase niya. Sabi niya, ginagawa mo ang sarili mo, nakaaway ng lahat ng may kapangyarihan sa kumpanya. Sumagot ako, hindi ko kailangang maging kaibigan nila. Kailangan ko lang ng mga papeles na hindi nagsisinungaling. Bago tuluyang lumabas, humarap si Miguel kay Carlos at sinabing, magsisisi ka ring pumanig sa babaeng umiwan sa'yo noong araw ng kasal mo. Sabi ni Carlos. Hindi si Madja ang umiwan sa akin. Sarili ko ang sumira sa amin nang isipin kong pananahimik ang pinakaligtas na paraan. Hindi na sumagot si Miguel, pabagsak na isinara ang pinto. Kinaumagahan, mas mabigat ang atmosphere sa board meeting kaysa noong una. Hindi na pinayagang umattend si Doña Victoria dahil suspendido siya. Pero nagpadala ang abogado niya ng demand letter para ibalik siya sa posisyon. Iginigiit na ang lahat ng mali ay gawa ni na Rafa at Carlos. Nagpadala rin ng written explanation si Rafa. Itinuturo na ang purchasing department ang nagdesisyon sa presyo. Yung tatlong panig na dati ay magkasabwat. Ngayon ay pilit na naguunahang tumakas mula sa pananagutan. Umattend si Miguel pero hindi siya nag-resign gaya ng hinihingi ko. Ipinagpilitan niya na ang buyout plan ay isa lang contingency plan para i-preserve ang value ng assets. Nilatag ko ang ebidensya tungkol sa asawa niya. Ang undervaluation ng appraisal, ang sadyang kinatay na worst case report, ang email kung saan pinush niya ang loan approval, at ang audio recording, kinumpirma ng minority block na wala silang kaalam-alam na may financial interest ang asawa ni Miguel. Tinanong ng isang board member, bakit hindi mo sinabi agad kung sinong buyer? Sabi ni Miguel, dahil hindi pa final ang transaction. Sumagot ang director, kaya nga hindi pa final, kaya wala kang karapatang ipasa ang confidential data sa kanila. Lumingon si Miguel sa akin, gumagawa ka lang ng paraan para patalsikin kami isa-isa. Sabi ko, ang naunang suspendihin ay si Doña Victoria, ang pangalawang inimbestigahan ay ikaw. Pero ang layunin ay hindi ang magpalit ng paksyon. Ang layunin ay tanggalin ang lahat ng taong ginagamit ang kumpanya na parang sariling bank account. Tumagal ang botohan ng halos 1 oras. Ang resulta, tinanggal sa pwesto bilang CFO si Miguel at inutusang i-turn over ang lahat ng files sa loob ng araw na yon. Tinanggalan din siya ng negotiating power. Kinansela ng kumpanya ang engagement sa consulting firm ng asawa niya. Ipinasa ang kaso sa external legal at auditing team para alamin ang lalim ng violation. Kasabay nito, na-deny ang motion ni Doña Victoria na bumalik. Hindi na siya makakabalik sa management hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa unauthorized advance payments kay Tita Gloria. Kailangang ibalik ni Rafa ang natitirang down payment, i-turn over ang lahat ng equipment, at panagutan ang lahat ng damages na ginawa ng Santos Trading. Hindi rin agad nakabalik si Carlos, na natiling suspendido para imbestigahan ang e-signature issues. Pagkarinig sa desisyon, pumirma si Carlos ng tahimik at walang reklamo. Nagkita kami ni Carlos sa hallway. Sabi niya nag-file na raw siya ng resignation. Tinanong ko, anong balak mo? Sabi niya, may nag-alok daw sa kanya sa isang maliit na trucking business sa Laguna bilang warehouse supervisor. Mababa ang pwesto, mas mababa ang sweldo. Pero ngayon daw, sisiguraduhin niyang bawat pipirmahan niya ay sarili niya mismo ang nag-check. Sabi ko, ang pag-uumpisa sa ibaba ay hindi parusa. Kung gusto mo talagang matutong tumayo sa sarili mong mga paa, kailangan mo itong pagdaanan. Tiningnan ako ni Carlos at nagtanong kung balang araw daw ba ay pwede kaming mag-usap bilang dalawang normal na magkakilala.
Sabi ko, siguro, pero hindi para magkabalikan. Tumango siya. Sabi niya, sorry dahil noong araw ng kasal natin, hinayaan ko si mama na maglagay ng kontrata sa harap mo tapos inutusan pa kitang pumirma. Sorry dahil nanahimik ako nang masyadong matagal sa proyektong yon na kinailangan pang gawin akong shield bago ako magsalita. Sabi ko, tinatanggap ko ang sorry mo. Pero ang isang babae ay hindi pwedeng magpakasal sa lalaki na sa bawat krisis ay kailangan niyang protektahan ang sarili niya laban mismo sa kanya. Sabi ni Carlos, naiintindihan ko. Ngayon ang sasabihin ko ay hindi para pigilan ka. Isa na lang itong pag-amin na huli na ang lahat. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, nakaranas ng tunay na restructuring ang kumpanya. Nag-hire ang kumpanya ng interim CEO mula sa labas. Inireview ang lahat ng kamag-anak contracts at ang ilang lumang sasakyan at warehouse ay ibinenta ng open bidding hindi sa lihim na pondo ni Miguel. Ang perang nakuha ay ginamit pambayad sa utang at pang-ayos sa compliance. Pinaliit ang sakop ng Navotas Cold Storage Project. Binaklas ang lahat ng maling equipment. Kinansela ang kontrata sa Santos Trading. Inayos ang fire exit at emergency lanes. Pumayag ang bangko na i-extend ang loan matapos maibigay ang bagong audit report at commitment ng mga kliyente. Walang magic trick na nagpapagaling sa kumpanya ng isang gabi lang. May ilang na layoff, naputol ang ilang ruta, at bumagsak ang kita. Pero ang main operations ay nanatili. Walang mass layoff na nangyari sa karaniwang empleyado. Ang mga assets ay hindi napunta sa asawa ni Miguel ng bagsak presyo. Wala nang kapangyarihan si Doña Victoria. Napilitang magbenta si Rafa ng personal assets para magbayad at patuloy na nahaharap sa mga ahensya ng gobyerno. Umalis si Miguel sa kumpanya. Ipinagtatanggol ng abogado niya na contingency plan lang ang ginawa niya. Nakahiwalay ang kaso niya at hindi na siya hawak ng pamilya. Lumipat si Carlos sa Laguna, umupa ng isang maliit na apartment malapit sa warehouse. Wala na siyang company car, wala ng secretary, at wala ng title na director. Paminsan-minsan nagte-text siya ng update tungkol sa turnover ng records. Hindi namin pinag-uusapan ang nakaraan. Nagpatuloy sa pag-handle ng pabrika ang parents ko. Ang 35% shares ko ay nanatiling buo at hindi nagamit sa anumang loan. Pagkatapos ng gulo, pinalitan ng tatay ko ang filing process at nag-require na bawat asset movement ay dapat may 2-level verification. Sabi niya, hindi natin kailangang yumaman ng mabilisan. Basta huwag lang nating hayaan ang isang pagkakamali sa pirma na wasakin ang pinaghirapan natin. Nang makumpleto ng kumpanya ang first phase ng restructuring, inalok ako ng board na pumasok bilang independent director for compliance. Hindi ko agad tinanggap. Hiningi ko na i-amyenda muna ang bylaws para bigyan ako ng full access sa records, gumawa ng conflict of interest mechanism, at ipagbawal ang related party transactions. Siniguro ko rin na ang kontrata ko ay independent sa pamilyang Mendoza. Nang maaprubahan ng lahat, pumayag ako. Noong araw ng contract signing, walang stage, walang bulaklak ng kasal, walang namilit sa akin na patunayan ang loyalty ko gamit ang shares. Isang maliit na meeting room lang, lahat ng files ay na-send bago ang meeting, at malinaw na ipinaliwanag ang bawat probisyon. Iyon ang unang beses na pumasok ako sa kumpanya, gamit ang sarili kong kakayahan, at hindi bilang bride ni Carlos o instrumento ni Miguel. Muling nag-operate ang Navotas Cold Storage Facility, pagpasok ng tag-ulan. Mas maliit na kaysa sa orihinal na plano, pero pasado na lahat sa standards. Nung opening day, nakatayo ako sa harap ng machine room, isa-isang tiningnan ang serial numbers ng makina at ang mga pumirma sa form. Wala doon si Carlos, hindi na siya empleyado, at hindi rin umattend si Doña Victoria. Ang nandun lang ay ang technical team, bank representatives, clients, at the new management board. Bago matapos ang event, may inabot ang secretary na envelope na walang sender. Sa loob nito ay kopya ng isang supply contract na pinirmahan 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi Santos Trading ang kumpanya, pero ang address, phone number, at middleman ay tumutugma sa dummy companies na ginamit ni Rafa noon sa Navotas. Ang kontrata ay galing sa isang medical supply project sa Visayas. Mas malaki ang halaga at may indikasyon din ng paggamit ng second-hand items. May kasama pang note. Hindi ang Mendoza Logistics ang una, at hindi rin ito ang huli. Itiniklop ko ang file. Pinagmasdan ang cold storage facility sa likod ng salamin na umaandar ng maayos. Nung araw ng kasal ko,
Inisip kong tumanggi lang ako sa isang hindi patas na prenup. Tapos, na-realize ko na ang pirma pala na hinihingi nila ay konektado sa maling proyekto, pagnanakaw ng pera, at dalawang magkaibang plano ng pagkontrol. At ngayon, naintindihan ko na hindi pala personal na sa akin sila nakatarget. Sanay lang silang mabuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng taong may malinis na pangalan na gagamitin nilang front, taong bulag na nagtitiwala na isusuko ang yaman niya, at taong kayang manahimik at sumalo ng sisi. Nakaalis na ako sa ganyang papel. Tapos na ang giyera sa loob ng pamilya Mendoza. Pero pinapakita ng bagong folder na mas mahaba pa pala ang galamay ng sindikatong nasa likod nito. Sa pagkakataong ito, papasok ako hindi bitbit ang imbitasyon ng kasal, hindi bitbit ang kahihiyan, at hindi na kailangang bigyan ng pahintulot. Papasok ako bilang taong may posisyon, may ebidensya, at may kapangyarihang tapusin ang laban hanggang sa huli. Ang kwento ay nagtatapos sa isang napakalinaw na katotohanan. Ang pinakadelikado ay hindi laging ang taong harapan kang pinupuwersa, kundi kung minsan, ito ay ang taong nakatayo sa tabi mo, nagbibigay ng katotohanan, tapos lihim na gagamitin ang tiwala mo laban sa'yo. Tanging kung kailan ka sapat na mapagmatyag para i-check pareho ang kaaway at ang iyong kakampi, doon mo lang talagang mapoprotektahan ang iyong dangal, ari-arian, at karapatang magdesisyon sa sarili mong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon para sumuporta at magbigay ng dagdag na inspirasyon na mas mapalago pa ang channel na ito. Ang bawat subscribe mo ay aming lakas para patuloy na maghatid ng mga kwentong bago, puno ng kaganapan, may lalim, at karapat-dapat pagnilayan.